Matapos ihain ng asawa ko ang mga papeles para sa annulment, ang una kong ginawa ay sibakin ang kanyang kapatid, na matagal nang nagpapabigat bilang manager sa kumpanya ko. Nagalit ang biyenan ko. At asawa ko. Sumisigaw. Bakit mo sinibak ang iyong kapatid na napakahusay? Ngumiti lang ako at sinabing, hindi na siya pamilya ko. Pagsisisihan nila ang pagtataksil sa akin. Bago magsimula ang kwento, mangyaring ilagay sa comment section kung saan kayo galing. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at makapaghatid ng mas kapana-panabik na mga kwento. Ang umaga sa opisina ng CEO ay tahimik ngunit puno ng tambak na trabaho. Si Althea, isang Filipina, ay nakaupo ng tuwid sa kanyang malaking mesa. Sinusuri ang mga pahina ng buwanang financial reports. Mabilis niyang binuklat ang bawat pahina ng dokumento, habang ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang mga numero. Bilang isang leader ng kumpanya, sanay na si Althea sa matinding pressure araw-araw. Itinayo niya ang negosyo mula sa wala nang may paghihirap. Isinakripisyo ang pahinga, pisikal na lakas, at ang lahat ng kanyang isip, sa gitna ng kanyang pagiging abala, sa pagsusuri ng kita ngayong buwan. Kumatok ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang babaeng assistant na may dalang makapal na sobre. Maingat na inilagay ng assistant ang sobre sa mesa ni Althea at nagpaalam na may nagpadala nito. Bahagyang tumango si Althea at pinabalik ang kanyang assistant sa trabaho sa labas. Muling natahimik ang silid. Narinig lamang ang tunog ng orasan na patuloy na umiikot. Tinitigan ni Althea. Sandali ang selyadong sobre. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang isip. Ngunit agad niyang binaliwala ang pag-aalinlangan. Sa isang kalmadong galaw, pinunit niya ang gilid ng sobre at inilabas ang laman nito. Isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte ang hawak niya ngayon. Binasa ni Althea ang bawat linya ng nakasulat doon. Ito ay isang petisyon para sa annulment. Ang pangalan ng nagpetisyon na malinaw na nakalimbag sa papel ay si Leo, ang kanyang asawa. Sa loob ng ilang segundo, natahimik lang si Althea na nakatingin sa mga legal na pangungusap. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang dahilan ng petisyon na nakasulat doon. Isang dahilan na ganap na gawa-gawa. Na para bang si Althea ay isang asawa na laging nagpapabaya sa pamilya para sa kanyang career ambitions. Kakaiba. Walang ni isang patak ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi. Walang hikbi ng kalungkutan o histerikal na sigaw ng pagtanggi tulad ng inaasahan ni Leo. Sa halip, sumandal si Althea sa kanyang upuan, sa opisina na may isang malalim na paghinga, na labis na nakahinga. Matagal na niyang naamoy ang pagtataksil sa kanyang kasal. Ang pagbabago ng ugali ni Leo na lalong lumalamig araw-araw, ang mga dahilan ng overtime na hindi makatuwiran, at ang amoy ng pabango ng ibang babae na madalas na nakakapit sa kanyang kamisa pag-uwi niya mula sa trabaho. Matagal nang tahimik na nangangalap si Althea ng iba't ibang impormasyon at alam niya ang tungkol kay Sarah, ang babaeng matagal ng mistress ni Leo. Sa lahat ng oras na ito, pinili ni Althea na manatiling tahimik. Hindi dahil sa siya ay isang mahinang babae, kundi dahil sa nagpaplano siya at tinitiyak na ligtas ang kanyang kumpanya mula sa abot ng kanyang asawa. Pinabayaan niya si Leo na maging panalo at nasa tuktok ng mundo. Tila akala ni Leo na sa pamamagitan ng paghahain ng papeles ng annulment muna, malaya siyang makakapagtayo ng bagong pamilya kasama si Sarah at dadalhin ang kalahati ng lahat ng kayamanan na naipon ni Althea. Ang makitid na pag-iisip ng kanyang asawa ay nagpangiti ng may panunuya kay Althea sa kanyang tahimik na opisina. Talagang mali si Leo sa paghusga sa asawa na nagsuporta sa kanyang buhay. Ang pasensya ni Althea ay umabot na sa dulo. Inangat niya ang telepono sa sulok ng kanyang mesa. Pinindot niya ang extension number ng Human Resources Department nang may matatag at matinding diin. Wala ng oras para magpatumpik-tumpik o magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ang pagdating ng petisyon para sa annulment ay isang lehitimong tanda ng pagsisimula ng isang malaking paglilinis sa kanyang buhay at sa kanyang kumpanya.
Ang tawag ay agad na nakakonekta sa ikatlong ring. Hello? Althea ito. Gusto kong maglabas ka ng opisyal na termination letter para kay Miguel ngayon din. Alisin ang lahat ng gamit sa kanyang opisina. Bawiin ang lahat ng kanyang access sa pananalapi. At siguraduhin na umalis siya sa gusaling ito. Sa loob ng wala pang isang oras, sabi ni Althea, nang may napakalamig, matatag, at matalas na boses, tulad ng isang espada. Narinig ang malinaw na pagkalito mula sa kabilang linya. Ang head ng Human Resources ay natahimik sandali, at pagkatapos, ay maingat na nagtanong. Dahil alam ng buong opisina na si Miguel, ay ang mapagmataas na bayaw ng CEO, na nakapasok lamang dahil sa pamimilit ni Leo. Ngunit agad na pinutol ni Althea ang pangungusap ng pag-aalinlangan ng kanyang subordinate. Gawin mo ang eksaktong inutos ko nang walang karagdagang tanong. Huwag mo siyang bigyan ng severance pay. Kahit isang sentimo, ang lahat ng financial losses na nagawa niya bilang manager ay higit pa sa sapat para palitan ang kanyang karapatan. Kung tumanggi siya, humingi ka ng tulong sa security. Ito ay isang ganap na utos mula sa akin. Dagdag ni Althea bago ibalik ang telepono. Samantala, sa ibabang palapag, nakaupo si Miguel ng napakaswal sa staff lounge. Nakasandal siya sa malambot na sofa, habang hawak ang isang tasa ng mainit na inumin. Ang kanyang boses ang pinakamalakas sa silid. Ikinukwento niya ang kanyang kahusayan sa pamumuno ng proyek, sa harap ng ilang bagong empleyado na ngumiti lamang ng awkward. Ipinagmamalaki ni Miguel ang kanyang sarili bilang isang huwarang manager na hindi mapapalitan ng sinuman. Pakiramdam niya ay mayroon siyang ganap na kapangyarihan sa gusaling ito dahil ang kanyang kapatid ay asawa ng may-ari ng kumpanya. Dahil sa status na ito, madalas siyang dumating nang huli sa gusto niya, umuuwi ng maaga bago matapos ang oras ng trabaho at walang pakundangan na naguutos sa mga empleyado ng ibang department na gawin ang mga gawain na dapat ay responsibilidad niya. Ang mga empleyado ay yumuyukod lamang at sumusunod sa lahat ng kanyang kahilingan dahil takot silang mawalan ng trabaho kung maglakas loob silang kalabanin ang kagustuhan ni Miguel. Dapat ninyong malaman na kung hindi dahil sa aking mga input at estratehiya, ang pagpapalawak ng merkado noong nakaraang buwan ay tiyak na nabigo. Si Leo, ang aking nakatatandang kapatid, ay laging nagsasabi sa akin na ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng isang taong may matalinong pag-iisip tulad ko upang umunlad, sabi ni Miguel. Nang may buong pagmamalaki, ipinagyayabang ang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi. Habang tinatamasa niya ang sapilitang paghanga ng mga bagong empleyado, biglang bumukas ang pinto ng staff lounge. Pumasok ang head ng Human Resources na may tensiyonadong mukha. Kasunod ang dalawang security guards na malaki ang katawan. Ang kapaligiran ng silid, na puno ng kanyang pagmamayabang, ay biglang naging tahimik at nakakatakot. Ang ibang empleyado ay dahan-dahang umatras para bigyang daan. Tinitigan ni Miguel ang tatlong tao na may matalim na kunot-noo, pakiramdam na naiistorbo. Dahil sa pagkagambala sa kanyang oras ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ano ang kailangan ninyo rito? Hindi ninyo ba nakita? Naabala ako sa pagbibigay ng mahalagang pagtuturo sa mga bagong empleyado? Saway ni Miguel nang may aroganteng tono. Hindi pinansin ng head ng Human Resources ang pagmamayabang na iyon. Lumapit siya sa mesa at agad na ibinigay kay Miguel ang isang dokumento ng pagwawakas ng trabaho. Ginoong Miguel, mula sa sandaling ito, ang iyong trabaho sa kumpanyang ito ay opisyal na nagtapos nang walang pasubali. Ikaw ay sinibak. Mangyaring ayusin ang iyong mga gamit ngayon at umalis sa gusaling ito. Nanlaki ang mga mata ni Miguel na parang hindi makapaniwala sa narinig. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan at ibinato ang dokumento sa mesa na gumawa ng malakas na ingay. Ano ang ginagawa ninyo? Nagbibiro lang kayo sa akin. Nakalimutan na ba ninyo kung sino ako rito? Ako ang kapatid ni Leo, ang asawa ng inyong pinuno. Wala kayong karapatan at autoridad na sibakin ako ng basta-basta. Ito ay direktang utos mula kay Ginang Althea.
wala ka ring karapatan na makakuha ng kahit anong severance pay. Sasamahan ka ng mga security guards sa pag-aayos ng iyong mga gamit sa iyong mesa. At sisiguraduhin nilang aalis ka sa gusaling ito nang walang dalang anumang asset ng kumpanya. Sagot ng head ng Human Resources nang may walang emosyong ekspresyon. Agad na nagwala si Miguel nang marinig ito. Sinipa niya ang upuan sa malapit hanggang sa bumagsak ito at sumigaw ng paulit-ulit na binanggit ang pangalan ng kanyang kapatid. Nagbanta siyang sisirain ang career ng head ng Human Resources. Ngunit, ang dalawang security guards ay kumilos ng mas mabilis. Hinawakan nila ang dalawang braso ni Miguel ng mahigpit. Pilit na kumawala si Miguel at patuloy na nagmura ng masasamang salita. Ngunit, ang kanyang lakas ay hindi man lang maihahambing sa dalawang guards. Ang ibang empleyado na nasa silid ay nanood lamang ng tahimik. Marami sa kanila ang nagkatinginan at lihim na natutuwa at nakahinga ng maluwag dahil ang pinakakinainisan nilang parasite sa kanilang opisina ay sa wakas ay sapilitang inalis. Dinala ng security guard si Miguel pabalik sa kanyang opisina. Kumuha sila ng isang walang laman na lalagyan at mabilis na inilagay ang mga personal na gamit ni Miguel. Hindi pinansin ang patuloy na pagrereklamo ng lalaki. Patuloy pa ring sumisigaw si Miguel na sisiguraduhin niyang magsisisi si Althea sa desisyong ito at susubukin niyang paalisin ang lahat ng taong naglakas loob na hawakan siya ngayon. Matapos mapuno ang lalagyan, sapilitang hinila ng security guard si Miguel patungo sa pangunahing exit sa ground floor. Sa buong pasilyo na kanyang dinaanan, lahat ng mata ng empleyado ay nakatingin kay Miguel na parang isang kriminal na kinaladkad. Ang matinding kahihiyan ay nagsimulang kumalat sa kanyang mukha. Ngunit, mas malaki ang kanyang pagmamataas at pagkamataas. Pagdating sa labas ng gusali, inilagay ng security guards ang kahon malapit sa kalsada. Inayos ni Miguel ang kanyang gusot na damit habang galit na nakatingin sa gusaling pinagtatrabahuhan niya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Kailangan niyang tawagan agad ang kanyang kapatid at iulat ang pangyayaring ito. Sigurado siya na aayusin ni Leo ang kaguluhang ito at hihilingin kay Althea na lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Pinindot ni Miguel ang numero ng kanyang kapatid nang may nanginginig na daliri dahil sa matinding galit. Pagkonekta ng tawag, agad niyang ikinuwento ang nakakahiya na nangyari sa kanya nang may mataas na boses. Binabaligtad ang katotohanan na para bang siya ang biktima ng di makatarungang pagtrato. Sa kabilang linya, malakas ang boses ni Leo na puno ng galit. Pakiramdam ni Leo ay niyuyurakan ang kanyang dangal bilang asawa ni Althea. Agad niyang tinawag ang kanyang ina, si Nanay Elena, na nasa bahay niya noon. Nang marinig na ang kanyang bunsong anak ay pinagmalupitan at pinalaya sa kanyang trabaho, matinding nagalit si Nanay Elena. Paulit-ulit niyang kinutya si Althea at agad na niyaya si Leo na pumunta sa opisina upang turuan ng leksyon ang kanyang manugang. Wala pang isang oras, biglang huminto ang sasakyang minamaneho ni Leo sa harap ng labi ng gusali ng kumpanya. Bumaba sina Leo at Nanay Elena sa sasakyan. Nang may pulang-pula ang mukha, naglalakad ng malaki ang hakbang na dumaan sa pangunahing pintong salamin. Ang resepsyonista, na sumubok na pigilan sila, ay marahas na itinulak ni Leo. Ang tahimik na ground floor ay biglang naging magulo dahil sa tunog ng mabigat na mga hakbang at mga sigaw na puno ng galit. Ang mga empleyado na dumadaan ay huminto sa kanilang paglalakad. Nagulat na makita ang asawa ng kanilang pinuno na nagwawala sa publiko. Nasaan si Althea? Tawagin mo ang babaeng iyon dito ngayon din. Para harapin niya ako. Sigaw ni Leo sa gitna ng silid. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng gusali. Hindi nagpatalo si Nanay Elena. Itinuro niya ang counter ng reception na may mabangis na tingin. Kayong lahat, tawagin ninyo ang inyong amo. Akala ba niya ay kung sino siya na maglakas loob na paalisin ang aking anak? Walang utang na loob na asawa. Nakalimutan na ba niya kung sino ang nag-angat sa kanyang katayuan sa lahat ng panahon? Sigaw ni Nanay Elena, nang histerikal, na napatungo ang mga empleyado sa takot.
ngunit lihim na sumulyap. Agad na narating ng ingay ang tainga ng assistant ni Althea sa itaas. Ngunit bago pa man maiulat ng kanyang assistant ang kaguluhan, alam na ni Althea ito. Sinusubaybayan niya ang sitwasyon mula sa screen ng CCTV sa kanyang opisina. Nang may napakatahimik na mukha at walang ipinapakitang anumang pagkatakot, inayos ni Althea ang kanyang blazer. Kinuha ang dokumento sa mesa at lumabas patungo sa pinto na nag-uugnay sa mga palapag. Bumaba siya sa ground floor nang may regular na hakbang. Nang lumitaw si Althea sa paningin ng lahat, ang kapaligiran na puno ng sigawan ay unti-unting natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa kanyang CEO, na nakatayo ng tuwid na may malakas na aura ng pamumuno. Nang makita ang kanyang manugang, agad na sumugod si Nanay Elena kay Althea. Ngunit, mabilis na hinarang ng 2 security guards ang babaeng nasa katanghaliang gulang upang hindi mahawakan ang kanilang pinuno. Nagpumiglas si Nanay Elena habang galit na nakatingin kay Althea. Wala kang utang na loob. Bakit mo sinibak ang iyong mahusay na kapatid? Si Miguel ang bumubuhay sa aming pamilya. Siya ang nagpaunlad sa iyong kumpanya. Paano mo nagawang ipahiya ang pamilya ng iyong asawa sa harap ng maraming tao? Sigaw ni Nanay Elena nang malakas na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sumugod din si Leo para samahan ang kanyang ina. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Sinusubukang ipakita ang kanyang pagiging dominante bilang asawa sa harap ng lahat ng empleyadong nanonood. Baliw ka ba, Althea? Ano ang desisyon na ginawa mo? Nagtrabaho si Miguel ng husto araw at gabi para sa iyong proyek. Sinibak mo siya nang hindi man lang ako sinasabihan. Wala kang paggalang sa akin bilang iyong asawa. Bulyaw ni Leo nang may daliri na nakaturo mismo sa mukha ni Althea. Sa pagdinig ng sunod-sunod na walang basihang akusasyon, hindi man lang nagpakita ng galit o pagkakasala si Althea. Sa halip, bahagyang ngumiti si Althea. Ang kanyang tawa ay napakatahimik, ngunit naglalaman ng matinding panunuya. Ang kanyang tawa ay nagpatahimik kina Leo at Nanay Elena sandali. Nagulat sila sa reaksyon na hindi nila inaasahan. Pinigilan ni Althea ang kanyang tawa. Tiningnan sina Leo at Nanay Elena ng salitan, nang may napakatalas at nakakatakot na tingin. Mahusay, nagtatrabaho ng husto araw at gabi. Inulit ni Althea ang mga salita ni Leo, nang may nanunuya na tono. Kayong dalawa ay tila nabubuhay sa isang ilusyon na ginawa ninyo mismo. Hindi nagbigay ng anumang kontribusyon si Miguel, bukod sa lihim na pagwaldas ng pondo at pagsira sa sistema ng trabaho dito. At para sagutin ang tanong ninyong dalawa, huminto si Althea sa kanyang pangungusap. Tinitiyak na ang kanyang boses ay naririnig ng lahat sa silid. Hindi na siya pamilya ko. Bakit ko sasayangin ang aking pera sa pagpapasweldo sa isang parasite o palamunin sa aking sariling kumpanya? Ang mga salitang iyon ay lumabas ng napakinis at matalim, na naging dahilan upang mamutla ang mukha ni Leo. Nagulat si Nanay Elena. Mabilis na humihinga ang kanyang dibdib sa pagpipigil ng galit, na lalong lumalala nang marinig na tinawag na parasite ang kanyang minamahal na anak. Ingatan mo ang iyong sinasabi, Althea. Kapatid siya ng iyong asawa, dugo at laman ng pamilyang ito. Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyan? Hindi pinansin ni Althea ang galit ng kanyang biyenan. Sa halip, inangat niya ang kanyang kanang kamay na may hawak na dokumento. Nang may napakaswal na galaw, binuksan niya ang bawat pahina ng dokumento. Asawa ko, pamilyang ito, tanong ni Althea ng may retorikal na tono. Pagkatapos ay tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Leo. Leo, huwag kang magkunwari na bayani ng pamilya rito. Hindi ba't isang oras lang ang nakalipas, isang kurir ang naghatid ng petisyon para sa annulment mula sa iyo sa aking mesa? Ang pahayag ni Althea ay parang kidlat sa kalagitnaan ng araw. Ang mga empleyado na kanina pa pinipigilan ang kanilang hininga ay nagsimulang magbulungan. Ang katotohanan na inihain ng kanyang asawa ang petisyon para sa annulment sa kanilang pinuno ay naglantad sa lahat ng pagkalito tungkol sa dahilan ng pagpapatalsik kay Miguel. Agad na nawalan ng salita si Leo. Namuo ang kanyang panga. Hindi niya inaasahan na
ibubunyag ni Althea ang kanilang annulment nang hayagan sa harap ng daan-daang mata ng kanyang mga subordinate. Akala ni Leo ay iiyak si Althea at magmamakaawa sa isang saradong silid, hindi siya babalikan sa publiko. Nanay, tanungin mo ang iyong ipinagmamalaki na anak na ito. Sabi ni Althea na lumingon kay Nanay Elena na ngayon ay mukhang naguguluhan. Tanungin mo siya kung bakit niya ako sinampahan ng annulment. Tanungin mo siya tungkol sa babaeng nagngangalang Sara na matagal na niyang binabayaran gamit ang pinaghirapan kong pera. Nang marinig ang pangalan ni Sara, nanlaki ang mga mata ni Leo. Pakiramdam niya ay nalantad na siya. At ang kanyang kahihiyan ay naging matinding galit. Hindi na niya pinansin ang kanyang imahe. Sapat na, Althea. Huwag mong baligtarin ang katotohanan. Ikaw ang laging abala at nagpapabaya sa akin. Dahil ipapawalang bisa ko ang kasal natin, sisiguraduhin kong kalahati ng mga ari-arian ng kumpanya ay mapupunta sa akin bilang conjugal property. Karapatan ko ang kayamanan na iyon dahil ako ang iyong asawa. Banta ni Leo nang may mga ugat sa leeg na lumalabas. Ngumiti muli si Althea. Nang malamig nang marinig ang walang saysay na banta, tinalikuran niya. Naghanda na bumalik sa kanyang opisina. Bago umalis, bahagyang nilingon niya si Leo. Subukan mong kunin kung kaya mo. Titingnan na lang natin mamaya kung sino ang lalabas ng korte na may suot lang na damit. Ilabas mo ang iyong nanay sa gusaling ito ngayon o ipapahila ko kayong dalawa ng security guard sa kalsada kasama ng iyong kapatid. Nang walang naghihintay ng sagot mula kay Leo, umalis si Althea na iniiwan sila. Ang kanyang katatagan ay nagpahina sa loob ni Leo at Nanay Elena. Nabatid nila na ang babae na matagal na nilang inakala na masunurin ay naging kalaban na hindi mapapasuko. Ang pangunahing pinto ng kumpanya ay naging saksi sa simula ng pagbagsak ng dangal ng pamilya na matagal nang nabubuhay sa pagpapahirap ni Althea. Matapos humupa ang kaguluhan sa lobby, bumalik si Althea sa elevator na para sa mga executive. Dahan-dahang sumara ang metal na pinto na may salamin na nagdala sa kanya pataas patungo sa pinakamataas na palapag kung nasaan ang kanyang opisina. Sa maikling paglalakbay sa loob ng metal na kahon, lumipad ang isip ni Althea pabalik sa mga unang araw ng kanyang kasal kay Leo. Dati, inakala niya na si Leo ay isang responsableng lalaki na kayang maging karapat-dapat na asawa. Ngunit, sa paglipas ng panahon, lumabas ang tunay na ugali ng lalaki. Mas gusto ni Leo na magpakasaya sa bunga ng pagpapagod ni Althea kaysa sa pagsisikap na itayo ang sarili niyang karera. Ang rurok ng lahat ng kaguluhan na ito ay nang pilitin ni Leo si Althea na tanggapin si Miguel na magtrabaho sa kumpanya sa isang napakapangunahing posisyon. Pagdating sa opisina, agad na nilock ni Althea ang pinto mula sa loob. Naglakad siya patungo sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding ng silid. Sa likod ng painting ng tanawin ng kalikasan ay nakatago ang isang steel safe na mabubuksan lamang gamit ang fingerprint at ang kanyang secret code. Inilagay ni Althea ang kanyang hinlalaki sa scanner. Sinundan ito ng pagpindot ng isang komplikadong kombinasyon ng numero. Bumukas ang pinto ng safe nang may malakas na tunog ng click. Mula doon, inilabas ni Althea ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento na maayos na nakabalot. Ang mga dokumento ay resulta ng isang komprehensibong pagsusuri sa accounting na lihim niyang ipinagawa sa isang financial audit team. Ilang buwan na ang nakipas. Dinala ni Althea ang tumpok ng papel sa kanyang mesa sa opisina. Biniyak niya ang pahina-pahina na naglalaman ng matibay na ebidensya ng katiwalian ni Miguel habang siya ay nagsisilbing project manager. Sa lahat ng oras na ito, ipinagmamalaki ni Miguel ang kanyang sarili bilang isang empleyado na may napakagandang track record. Laging ginagamit ni Leo at Nanay Elena ang dahilan na iyon upang humingi ng iba't ibang luho mula kay Althea. Ngunit, ang mga numero sa papel na ito ay nagkukuwento ng isang ganap na kakaibang kuwento. Hindi kailanman nakagawa ng anumang tagumpay si Miguel. Lahat ng trabaho na kanyang hinawakan ay laging nagtatapos sa hindi makatuwirang pagtaas ng gastos. Sadyang gumawa si Miguel ng iba't ibang peking kumpanya ng supplier.
Inpeke niya ang mga pirma ng pag-apruba, minanipula ang mga resibo ng pagbili, at pinataas ang presyo ng mga hilaw na materyales ng 3 beses sa aktwal na presyo sa merkado. Ang sobrang pera mula sa panloloko na iyon ay dumaloy ng mabilis sa personal na account ni Miguel. Tinitigan ni Althea ang listahan ng mga resibo ng paglilipat ng pera na kalakip ng audit team. Ang pera ng kumpanya na dapat ay ginamit para sa pagpapaunlad ng negosyo ay ginasta ni Miguel sa pag-upa ng mga nightclub, pagbili ng mga branded na gamit, at paglilibre sa kanyang mga kaibigan upang magmukha siyang mayaman. Napansin ni Althea ang mga irregularidad sa financial reports, ngunit pinili niyang manahimik at takpan ang lahat ng kakulangan gamit ang kanyang sariling pera. Ginawa niya ito dahil sa paggalang niya kay Leo bilang isang asawa. Ayaw niyang sirain ang reputasyon ng pamilya ng kanyang asawa sa harap ng ibang empleyado. Ngunit, ang pasensya at sakripisyo ni Althea ay sinuklian ng lason. Pinagtaksilan siya ni Leo. Niloko ang kanyang pag-ibig at naglakas loob na magpadala ng petisyon para sa annulment sa kanya ngayon. Ngayon, wala nang dahilan si Althea upang protektahan ang reputasyon ng pamilyang iyon. Binuksan niya ang kanyang laptop at kinonekta ito sa internet. Binuksan niya ang email application. Nang may napakabilis at matatag na galaw ng daliri, niskan ni Althea ang ilang mahahalagang pahina ng financial audit report, kabilang ang bank statement na nagpapakita ng iligal na daloy ng pondo sa bulsa ni Miguel. Inilakip niya ang digital file na iyon sa isang email na direktang ipinadala sa personal na contact address ni Leo. Sa subject line ng mensahe, tinatype ni Althea ang isang napakaikling, ngunit nakamamatay na pangungusap. Ang pangungusap ay nagsasabing, "Tiket sa kulungan para sa minamahal na kapatid." Matapos siguraduhin na lahat ng attachments ay perpektong nailakip, pinindot ni Althea ang send button nang walang pag-aalinlangan. Samantala, sa isang kainan na hindi kalayuan sa gusali ng kumpanya, nakaupo si Leo na kaharap si Nanay Elena. Humihingal pa rin si Leo. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba sa pagpipigil ng galit na hindi pa rin humuhupa matapos mapahiya sa harap ng 12-dosenang empleyado ng kanyang asawa. Hindi tumitigil si Nanay Elena sa pagrereklamo. Kinukutya si Althea ng iba't ibang masasamang salita at pagsumpa. Ang matandang babae ay hindi pa rin matanggap na ang kanyang bunsong anak ay pinalaya sa isang napakahirap na paraan. Sa gitna ng pagrereklamo ng kanyang ina, sandaling tumunog ang cellphone ni Leo na nagpapahiwatig ng notification ng mensahe. Tamad na kinuha ni Leo ang manipis na bagay mula sa mesa. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan ni Althea na nakasulat bilang nagpadala ng email. Nang may pagkadismaya at balak na makahanap ng butas upang muling atakihin, binuksan ni Leo ang mensahe, ngunit nang basahin niya ang bawat pangungusap at buksan ang kalakip na dokumento na ipinadala, biglang namutla ang mukha ni Leo. Pinlaki niya ang display ng kanyang telepono. Tinitiyak na hindi siya nagkamali sa pagbabasa ng mga numero at pangalan ng kumpanya na nakasulat doon. Mabilis na tumibok ang puso ni Leo. Ang dokumento ay napakadetalyado. Binabanggit ang petsa, oras, at halaga ng pera ng kumpanya na ninakaw ng kanyang kapatid. Ang ebidensya ng daloy ng pondo sa account ni Miguel ay malinaw din na nakalagay at hindi na maikakaila. Mahirap na lumunok si Leo. Alam niya na madalas humingi ng dagdag na pera ang kanyang kapatid para magsaya. Ngunit hindi niya inaasahan na maglakas loob si Miguel na magnakaw ng pondo ng kumpanya sa isang napakalaking halaga. Ano ang nangyayari sa iyo? Mukha kang takot na takot. Ano ang ipinadala ng mayabang na babae na iyon? Tanong ni Nanay Elena na napansin ang matinding pagbabago sa mukha ng kanyang panganay na anak. Hindi agad sinagot ni Leo ang tanong ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Binasa niya ang huling talata ng mensahe ni Althea na nagsasaad na ang lahat ng ebidensya ay naibigay na sa legal team ng kumpanya. Kung susubukan ni Miguel na labanan ang desisyon ng pagpapatalsik o maglakas loob si Leo na humingi ng hati sa kanilang conjugal property, hindi magdadalawang isip si Althea. Naiulat ang kasong ito sa pulisya sa kasong pagnanakaw at panloloko. Ang banta ng maraming taong pagkakakulong
ay nagbabanta kay Miguel. Nabatid ni Leo na ang kanyang posisyon sa ngayon ay napakahina. Ang lahat ng kanyang pagmamataas sa labi ng opisina kanina ay gumuho agad. Sinubukan niyang mag-isip ng depensa para sa kanyang kapatid, ngunit ang ganap na katotohanan na inihain sa screen ng kanyang telepono ay ganap na sumira sa kanyang argumento. Maingat na inilagay ni Leo ang kanyang cellphone sa mesa. Pinunasan niya ang kanyang mukha ng dalawang palad. Sinusubukang unawain ang legal na kalamidad na kakadating lang sa kanyang pamilya. Ang mga halaga ng pagkalugi na nakatala sa dokumento ay napakalaki. Higit pa sa halaga ng lahat ng mahahalagang bagay na personal na pagmamay-ari ni Leo sa ngayon. Kung talagang idulog ni Althea ang problemang ito sa kriminal na korte, hindi kailanman kayang bayaran ni Leo ang kabayaran upang palayain ang kanyang kapatid. Si Nanay Elena, na nagsisimulang mainip, ay agad na inagaw ang cellphone ni Leo mula sa mesa. Bagamat medyo lumabo na ang kanyang paningin dahil sa edad, pinilit ng matandang babae na basahin ang mga nakasulat sa screen. Nang malaman niyang ang nilalaman ng mensahe ay mga akusasyon ng financial crimes laban kay Miguel, agad na ibinato ni Nanay Elena ang cellphone sa mesa na gumawa ng malakas na tunog. Ito ay gawa-gawa lamang. Sadyang ginawa ni Althea ang lahat ng numerong ito upang bitagin ang iyong kapatid dahil nasasaktan siya na pinapaanul mo siya. Ang babaeng iyon ay talagang maldita. Ayaw niyang hatiin ang kanyang kayamanan sa iyo, kaya ginagamit niya ang maruming paraan na ito upang takutin tayong umatras. Sigaw ni Nanay Elena nang nanginginig ang boses dahil sa matinding emosyon na bumabalot sa kanyang ulo. Tinitigan ni Leo ang kanyang ina nang may malungkot na tingin na puno ng pagkadismaya. Ina, ang dokumentong ito ay may kasamang detalyadong ebidensya ng paglilipat ng pera ng direkta mula sa sistema ng bangko. Imposibleng gumawa si Althea ng peking opisyal na bank record. Talagang kinuha ni Miguel ang pera na iyon. Ina, sinisira ng kapatid ko ang kumpanya mula sa loob at nag-iwan ng napakalinaw na bakas. Huwag kang madaling madaya ng tusong isip ng iyong walang utang na loob na asawa. Si Miguel ay isang masunuring anak. Hindi siya magagawa ng ganoong kasamang krimen. Bilang panganay na anak, dapat mo siyang ipagtanggol sa anumang paraan. Huwag mong hayaan si Althea na apihin at sirain ang reputasyon ng ating pamilya. Giit ni Nanay Elena ng matigas ang ulo. Ganap na tinatanggihan ang mapait na katotohanan na malinaw na nakalatag sa harapan. Hindi na nakipagtalo pa si Leo sa kanyang ina. Ang kanyang isip ay lubos na magulo, tulad ng isang gusot na sinulid. Ang kanyang orihinal na plano na pawalang bisa ang kasal kay Althea, hingin ang kalahati ng lahat ng ari-arian, at mamuhay ng tahimik at masaya, ay ngayoy nanganganib na maging piraso-piraso ng walang natira. Pakiramdam niya ay biglang nahati ang lupa na kanyang tinatapakan at nilamon siya sa pinakamalalim na bangin. Sa halip na makakuha ng tumpok ng napakaraming kayamanan, nahaharap siya ngayon sa banta ng legal na problema na maaaring magpakulong sa kanyang nakababatang kapatid anumang oras na gustuhin ni Althea. Alam na alam ni Leo na hindi nagbibiro ang kanyang dating asawa. Si Althea ay isang babae na may matatalim na kalkulasyon at hindi kailanman gumagawa ng hakbang upang umatake nang walang nakamamatay na bala. Sa gitna ng pagkatakot na pumaparalisa sa kanyang katinuan, biglang naalala ni Leo ang kanyang pangako na makikipagkita kay Sarah ngayong tanghali. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Iniiwan ang kanyang ina na patuloy na nagrereklamo at sinisisi si Althea sa lahat ng masasamang nangyari sa araw na iyon. Sa ibang lugar, nakaupo si Sarah ng maganda at nakakrus ang mga binti sa isang malambot na sofa sa waiting area ng isang luxury mall. Ang magandang babae ay patuloy na tinitingnan ang kanyang sarili sa maliit na salamin na inilabas niya mula sa kanyang handbag. Naglagay ng kaunting lipstick si Sarah habang ngumiti ng malawak, iniisip ang isang napakaluho na hinaharap. Mula pa noong simula ng kanyang bawal na relasyon kay Leo, palagi nang itinatanim ni Sarah sa kanyang isip na si Leo ay isang matagumpay na high-class businessman na may walang limitasyong pinagmulan ng kayamanan. Hindi kailanman nag-alinlangan si Leo
na magbigay ng mamahaling regalo. Inaanyayahan siyang kumain ng romantikong hapunan sa mga mamahaling lugar na nakakauubos ng pera. At laging binibigyan siya ng high-class na pamumuhay na lubhang kasiya siya. Nang ipinaalam ni Leo sa pamamagitan ng tawag sa telepono na sa wakas ay naglakas loob na siyang gipitin si Althea ng mga papeles para sa annulment ngayong umaga. Labis na nagalak ang puso ni Sarah. Akala niya na ang pagwawakas ng kasal ay magbibigay kay Leo ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng kayamanan na naipon niya at agad silang makakapanunuloy sa susunod na yugto nang hindi na kailangang magtago. Hindi nagtagal. Lumitaw si Leo mula sa pangunahing pintong salamin ng gusali. Medyo mabigat ang mga hakbang ng lalaki at mukhang labis na pagod ang kanyang mukha. Ngunit, si Sarah, na lubos nang nasakop ng mga ilusyon ng kagalakan at kasakiman, ay hindi man lang napansin ang pagbabago sa kalooban ni Leo. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan at nilapitan si Leo ng may masayang mga hakbang. Agad na ipinulupot ni Sarah ang kanyang braso sa braso ni Leo ng napakalambing. Ipinasandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki nang may pagmamalaki ng hindi pinapansin ang paghusga ng ilang iba pang bisita na dumadaan sa paligid nila. Mahal, napakatagal mo ngayon. Kanina pa ako naghihintay hanggang sa magsawa ako. Ano ang huling resulta ng iyong usapin? Tinapon mo na ba sa kanyang mukha ang mga papeles para sa annulment, diba? Ang malditang babae na iyon ay tiyak na umiiyak at nagmamakaawa, nagdadalamhati sa kanyang kapalaran, humihiling na huwag mo siyang iwanan. Sabi ni Sarah, nang may tonong sadyang ginawang malambing, habang nakatingin sa mukha ni Leo, nang may mga mata na kumikinang sa pag-asa. Pilit na ngumiti si Leo sa kanyang mukha na labis na matigas at malamig. Ayaw na ayaw niyang sirain ang magandang kalooban ni Sarah sa ngayon. Sa parehong oras, pakiramdam niya ay hindi pa siya handa na ikwento ang nakakahiya na kalamidad na kakadating lang sa ground floor ng opisina ni Althea at ang nakakatakot na mensahe ng banta na kanyang natanggap sa kanyang cellphone. Ang kanyang pagmamataas at pagmamalaki bilang isang lalaki na laging pinupuri ni Sarah ay napakataas upang aminin na siya ay sadyang sinipa at niyurakan ang kanyang dangal. Lahat ay naayos na at maayos na nagpatuloy. Hindi mo na kailangang mag-alala patungkol sa bagay na iyon. Simula ngayon, kailangan na lang nating ituon ang ating isip sa ating mga plano para sa kaligayahan nating dalawa sa hinaharap. Sagot ni Leo ng medyo pigil ang boses. Pilit na itinatago ang bagyo ng pagkatakot na patuloy na bumubulwak sa kanyang dibdib. Nang marinig ang nakakakumbinsi na sagot, lalong nagliwanag ang mukha ni Sarah na nagpapahiwatig ng peking tagumpay. Kung ganoon ang kwento, obligado tayong ipagdiwang ito ng malaki ngayon. Nakita ko na ang ilang bagong koleksyon sa International Brand Store doon sa sulok. May isang handbag na napakaganda ang disenyo. At sigurado akong makakatulong iyon sa aking hitsura. Kapag nagbakasyon tayo ng magkasama mamaya. Tara na doon ngayon din. Namamaga na ang aking mga kamay. Hindi na ako makapaghintay na iuwi iyon. Sigaw ni Sarah nang may matinding sigasig habang sa pilitang hinihila ang braso ni Leo patungo sa hanay ng mga eksklusibong tindahan na nagtatampok ng iba't ibang napakamamahaling produkto. Nakangiti lang si Leo na sumunod sa matinding hila ni Sarah. Sa kanyang gulong-gulo na isip, sinimulan niyang kalkulahin ang natitirang limitasyon sa kanyang mga bank card na nasa kanyang pitaka. Itinanim niya ang maling paniniwala sa kanyang ulo na ang pangunahing card na laging pinagkakatiwalaan niya ay mayroon pa ring sapat na limitasyon upang makabili lang ng isa o dalawang luxury item para kay Sarah upang mapanatili ang kanyang imahe ngayon pagdating sa loob ng tindahan na target ni Sarah. Mabilis na gumala ang babae na may matatalas na mata. Agad niyang itinuro ang isang medium-sized na bag na may kumikinang na logo at agad na ipinares ito sa isang pares ng high-heeled shoes na katumbas ng taunang kita ng mga empleyado sa pinagtatrabahuhan ng kanyang kapatid. Pinagsilbihan sila ng sales assistant nang may matinding pagkamagiliw. Dinala ang mga piniling gamit ni Sarah sa cashier counter nang may malawak na ngiti na hindi kailanman nawala sa kanyang mukha. Tumayo si Sarah sa tabi ng cashier counter
nang may napakamatikas na postura. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo dahil nakakapamili siya sa lugar na ito na may matataas na presyo nang hindi na kailangang tingnan ang numero sa price tag. Sumulong si Leo upang bayaran at kinuha ang isang bank card mula sa kanyang leather wallet. Ibinigay niya ang card sa cashier nang may kilos na parang isang mayaman. Magalang na tinanggap ng cashier ang manipis na bagay at agad itong inilagay sa card reader ng payment machine at magalang na hiniling kay Leo na pindutin ang kanyang security pin. Mabilis na pinindot ni Leo ang mga numero at hinintay na ilabas ng makina ang resibo ng transaksyon. Ngunit sa halip na ilabas ang approval slip, ang elektronikong makina ay naglabas ng malakas at nakakainis na warning sound. Ang maliit na screen sa itaas ng makina ay nagpakita ng sunod-sunod na mensahe ng pagtanggi sa transaksyon. Kumunot ang noo ng cashier sandali nang makita ang mensahe. At pagkatapos ay agad na inilabas ang card at sinubukang linisin ang card reader gamit ang isang malambot na tela. Ikinagagalak ko ang abala, Ginoo. Tila may kaunting problema sa koneksyon ng network o marahil sa pagbasa ng aparato sa iyong card. Maaari ko bang hilingin ang iyong pahintulot na subukang ipasok muli ito? Tanong ng cashier nang may tonong pinapanatili ang damdamin ng kanyang customer. Saglit na tumango si Leo. Nagsisimulang maramdaman ang alon ng pagkaasiwa na gumagapang sa kanyang leeg dahil nagsimula ng matalim na tumingin sa kanya si Sarah nang may puno ng pagtatanong. Muling ipinasok ng cashier ang card sa makina at muling pinindot ni Leo ang kanyang secret number sa pangalawang pagkakataon na may kaunting pag-aalinlangan. Muling pinroseso ng makina ang pagpapadala ng data. Sa loob ng ilang segundo na pakiramdam ay napakabagal na para bang isang pagpapahirap. Muling narinig ang parehong tunog ng pagkabigo na malakas na pumutol sa katahimikan sa sulok ng tindahan. Muling nagpakita ang screen ng ganap na mensahe na hindi maproseso ang transaksyon. Ang mukha ng cashier ay naging medyo tensyonado at awkward sa pagharap sa sitwasyong ito. Paumanhin po, Ginoo. Ang inyong card ay muling automatikong na-decline ng security system ng bangko. Ang detalyadong impormasyon sa aming screen ay nagpapakita na ang transaction access ng card na ito ay sa pilitang na-block o na-freeze na ng principal account holder ngayon. Kayo po ba ay magpapahintulot na gumamit ng ibang uri ng card para sa pagbabayad o nais ninyong tapusin ang transaksyon na ito gamit ang cash? Tanong ng cashier nang mahina ang boses. Ngunit sapat na malinaw upang tumagos sa tainga ni Sarah na nakatayo sa tabi mismo ni Leo. Nang marinig ang malinaw na paliwanag mula sa cashier, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Leo sa pagpipigil ng matinding kahihiyan na labis na nagpapahirap. Agad niyang inagaw ang bank card mula sa kamay ng cashier nang may magaspang at nagmamadaling kilos. Nagsimulang lumabas ang butil-butil na malamig na pawis sa kanyang noo. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto ang isang mapait na katotohanan na dati ay ganap na nakaligtaan sa kanyang mababaw na pag-iisip, ang unlimited card na laging ginagamit niya nang walang pag-aalinlangan upang pondohan ang lahat ng kanyang luho at palayawin si Sarah ay isang pasilidad na direktang konektado sa pangunahing account na nakapangalan kay Althea. Sa loob ng maraming taon, pinayagan ni Althea si Leo na gamitin ang pasilidad na iyon nang hindi kailanman inaalala. Ngunit ngayon, pagkatapos na buong kayabangan, na ipahayag ang hamon ng paghihiwalay, mabilis at epektibong kumilos si Althea upang putulin ang lahat ng daloy ng pera na siyang buhay ni Leo. Subukan mong hawakan muna ang mga gamit. Ito ay tiyak na problema lang sa system mula sa central service ng bangko. Susubukan kong gamitin ang isa ko pang card para tapusin ito. Sabi ni Leo nang may nanginginig na boses na hindi na niya maitago. Ginulo niya ang laman ng kanyang pitaka. Kinuha ang isa pang option ng payment card at ibinalik ito sa cashier nang nanginginig ang kamay. Ang parehong nakakahiya na pangyayari ay muling nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Muling umungol ang makina. Tinanggihan ang transaksyon at patuloy na nagpakita ang screen ng mensahe ng pag-freeze ng account ng walang awa. Kinapkapan ni Leo ang bawat sulok ng kanyang pitaka. Sinubukang magbakasakali sa pangatlong card at ang resulta ay wala pa ring pinagbago. Lahat ng kanyang pinagkukuhanan ng pondo ay pinutol ng walang iniwang kahit isang butas. Si Sarah, na kanina patahimik na nakamasid sa sunod-sunod na pagkabigo,
ay nagsimula ng mawalan ng katinuan at pasensya. Ang kanyang dating masiglang mukha ay ngayon ay naging matigas, asim, at puno ng pagkadismaya. Ang kanyang dangal bilang isang babae na laging humihingi ng perpeksyon ay nadungisan din ng husto. Nang makita ang lalaking kanyang ipinagmamalaki na mukhang naguguluhan at walang magawa sa harap ng empleyado ng luxury store. Ano ba talaga ang problema dito? Leo, bakit wala ni isa sa mga card mo ang magagamit? Laging mong ipinagmamalaki na ikaw ang hari ng kayamanan. Ngunit para lang sa maliit na bayarin na ito, paulit-ulit kang tinanggihan. Sinadya mo bang sirain ang aking dangal sa harap ng mga taong ito? Bulong ni Sarah, nang may mababang boses, ngunit puno ng matinding galit. Hindi niya pinansin ang katotohanan na ang mga sales assistant ay nakatingin sa kanilang dalawa nang may awang halong pagtataka. Mahal, pakiusap. Kalmahin mo lang ang iyong sarili. Ito ay tiyak na pansamantalang teknikal na problema lamang mula sa departamento ng pagpapanatili ng bangko. Ipinapangako kong tatawagan ko sila agad upang ayusin ang kaguluhang ito sa lalong madaling panahon. Paano kung ipagpaliban muna natin ang pamimili ngayon? Babalik tayo dito bukas at babayaran ito. Pag-aalok ni Leo habang inaabot ang pulso ni Sarah upang isama siya sa labas ng sinumpaang lugar. Ngunit mabilis na itinulak ni Sarah ang kamay ni Leo mula sa kanyang balat. Ang kahihiyan na namuo sa kanyang dibdib ay umabot na sa hindi matitiis na limitasyon. Bukas ang sabi mo. Madali mo akong sinasabihan na kanselahin ang mga bagay na pinili ko ng may paghihirap. Narinig mo mismo ang sinabi ng cashier kanina. Nang malinaw, ang iyong access ay direktang na-freeze ng pangunahing may-ari. Huwag kang maglakas loob na sabihin na ang lahat ng pera na ibinuhos mo para palayawin ako ay galing sa bulsa ng iyong asawa. Ikaw ay talagang palamunin na hindi kayang kumita ng sarili mong pera. Sigaw ni Sarah na nawalan ng kontrol nang hindi na pinansin ang mga tuntunin ng kagandahang asal sa publiko. Ang malakas na sigaw ni Sarah ay umalingaw-ngaw na nagpatungo ng ulo ng ilang iba pang high-class na customer sa loob ng tindahan. Pakiramdam ni Leo ay hinubaran siya sa gitna ng maraming tao. Nang walang pag-aalinlangan, sapilitang hinila niya ang braso ni Sarah nang mahigpit at kinaladkad ang katawan ng babae palabas ng gusali ng luxury store. Nang medyo patakbo, iniiwasan ang matatalim na tingin ng mga tao. Sa buong pasilyo ng maringal na gusali, patuloy na nagreklamo si Sarah ng mahaba at patuloy na nagpupumiglas na kumawala sa hila ni Leo. Pagdating nila sa bakanteng parking area na walang tao, sa wakas ay nagawa ni Sarah na isinghap ang kanyang kamay upang makawala. Tumayo siya na nakaharap sa lalaki, nang may tingin na nagpapahiwatig ng pagkasuklam at labis na galit. Ikaw ay tunay na isang malaking sinungaling. Lagi mong ipinapangako ang isang marangyang buhay na walang hanggan matapos mong iwan ang iyong asawa. Ngunit ang mapait na katotohanan ay ikaw ay isang walang kwentang lalaki na nabubuhay sa pamamagitan ng pagdikit sa kayamanan ng ibang babae. Kung wala kang ni isang sentimo sa iyong bulsa, bakit ko ipapahiya ang aking sarili na mag-aksaya ng aking mahalagang oras sa iyo sa lahat ng panahon? Sigaw ni Sarah, nang humihingal sa galit. Pilit na pinakalma ni Leo ang kanyang mistress. Nangako ng iba't ibang matatamis na salita na tiyak niyang makukuha ang kalahati ng yaman mula sa halaga ng kumpanya ng kanyang asawa pagkatapos na ibaba ng korte ang desisyon. Pilit siyang nagmakaawa na maging matiyaga si Sarah at manatili sa kanyang tabi sa panahong ito ng krisis. Ngunit, si Sarah ay hindi kailanman ang uri ng mapagpatawad na babae na handang ipatalo ang kanyang kabataan, batay lamang sa sunod-sunod na matatamis na pangako, nang walang garantiya ng konkretong ebidensya sa harap ng kanyang mga mata. Humigop ng malakas si Sarah at umirap, mabilis na tinalikuran, at umalis na iniwan si Leo, na nakatayo ng mag-isa sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa parking area na nakasusunog ng balat. Tiningnan lang ni Leo ang likod ni Sarah, na dahan-dahang lumayo at nawala sa kanyang paningin. Ang kanyang pangarap na magsimula ng bagong buhay na malaya at masaya, kasama ang babaeng kanyang pinapangarap, ay gumuho ng piraso-piraso sa loob ng ilang oras.
Sa puntong ito lamang niya lubusang napagtanto na kung wala si Althea na laging sumusuporta sa kanya sa likod ng mga eksena, wala siyang sinuman sa mundong ito. Siya ay isang walang laman na lalaki na sa loob ng maraming taon ay ligtas na nagkubli sa ilalim ng anino ng proteksyon at tagumpay ng isang asawa. At ngayon ang anino na iyon ay ganap ng binawi. Iniiwan siyang masunog ng buo ng napakasakit na katotohanan ng buhay. Maliwanag ang sikat ng araw nang paalisin ni Leo ang kanyang sasakyan sa parking area ng mall. Hawak niya ng mahigpit ang manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko ng daliri. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagkadismaya at nasirang dangal. Patuloy na umalingawgaw sa kanyang tainga ang pagtanggi ni Sarah. Umiikot tulad ng sirang cassette tape na nagpapahirap sa kanyang isip. Mabilis na minaneho ni Leo ang kanyang sasakyan sa kalsada, hindi pinansin ang mga traffic signs at ang mga pagmumura ng ibang driver na naistorbo. Ang kanyang layunin sa ngayon ay isa lamang, ang umuwi sa kanyang marangyang bahay upang magpalamig, magplano ng susunod na legal na hakbang, upang maghiganti kay Althea at pakalmahin ang kanyang ina. Natiyak na galit pa rin. Lubos na tiyak si Leo na ang marangyang bahay, na matagal na niyang tinitirhan kasama si Althea, ay isang conjugal property na hindi maaring kunin ng basta-basta. Pakiramdam niya ay may ganap siyang karapatan sa gusaling iyon dahil siya ang ulo ng pamilya. Ngunit, ang tanawin na bumati sa kanya nang lumiko ang kanyang sasakyan sa eksklusibong subdivision ay malayo sa kanyang inaasahan. Mula sa malayo, nakita ni Leo ang isang maliit na grupo ng tao sa harap ng mataas na gate na bakal ng kanyang bahay. Agad na bumagal ang kanyang sasakyan. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang tambak ng malalaking maleta, dose-dosenang kahon na nakatali, at iba't ibang personal na gamit ng kanyang ina at kapatid na nakalatag lang sa sidewalk sa labas ng gate. Sa tabi ng tambak ng mga gamit na iyon, nakatayo si Nanay Elena na may pulang-pula ang mukha, sumisigaw habang itinuturo ang ilang malalaking lalaki na nakasuot ng madilim na uniforme na mahigpit na nagbabantay sa nakakandadong gate. Agad na pinatay ni Leo ang makina ng kanyang sasakyan nang walang pakialam. Lumundag palabas at tumakbo palapit sa kanyang ina na tila nawawala sa katinuan. Ina, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit inilabas ang lahat ng ating gamit sa kalsada? Nang ganito, tanong ni Leo nang humihingal, nakatingin sa tambak ng mga damit, sapatos, at maliliit na kagamitan, na ngayon ay nakakalat, nang walang ayos sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Agad na hinawakan ni Nanay Elena ang manggas ni Leo, nang makita ang kanyang panganay na anak na dumarating. Tumulo ang luha ng galit sa pisngi ng babaeng may edad na nagsisimula ng kumulubot. Leo, sa wakas ay dumating ka na. Tingnan mo ang ginawa ng iyong malditang asawa. Nagpadala siya ng mga thug upang paalisin ang iyong ina sa sariling bahay ng kanyang anak. Sa pilitan nilang inilabas ang lahat ng gamit ng iyong ina at pati na rin ang gamit ni Miguel nang walang awa. Kailangan mong kumilos, Leo. Paalisin mo silang lahat sa ari-arian na ito ngayon din. Sigaw ni Nanay Elena nang histerikal. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa matagal na pagrereklamo laban sa kawalan ng katarungan na kanyang nararamdaman. Nang marinig ang reklamo ng kanyang ina, muling bumalik ang galit ni Leo. Ipinagmalaki niya ang kanyang sarili. Sumulong sa gate na bakal. At naghanda na saktan ang isa sa malalaking lalaki. Ngunit, bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may salamin at nakasuot ng napakakintab na pormal na damit, ang lumabas mula sa likod ng grupo ng mga guwardiya. Tiningnan ng lalaki si Leo, nang may walang emosyong tingin, at pagkatapos ay binuksan ang isang makapal na folder na hawak niya. Ang lalaki ay ang pinuno ng legal team ng kumpanya na pinamumunuan ni Althea. Bahagya siyang umubo, tinitiyak na malinaw na naririnig ang kanyang boses sa ingay na ginawa ni Nanay Elena. Magandang tanghali, Ginoong Leo. Ako ay naririto sa opisyal na utos ng aking kliyente, si Ginang Althea. Mula sa sandaling ito, kayo at ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya ay mahigpit na ipinagbabawal na tumawid sa bakod ng bahay na ito. Ang lahat ng personal na gamit ni Ginang Elena, Ginoong Miguel, at pati na rin ang inyong mga damit,
ay maingat naming inayos at inilagay sa labas ng aming pag-aari, sabi ng abogado, nang may walang emosyong tono at lubos na propesjonalismo. Mapait na ngumiti si Leo. Isang pilit na tawa upang itago ang pagkatakot na nagsisimulang gumapang sa kanyang leeg. Anong klaseng abogado ka? Hindi mo ba alam ang batas ng bansang ito? Ito ang bahay na tinitirhan ko kasama ang aking asawa. Ang gusaling ito ay isang conjugal property na nakuha sa panahon ng kasal. Wala kayong karapatan na paalisin ako bilang lehitimong asawa. Maaari kong i-report ang inyong ginagawa bilang harassment at vandalism. Banta ni Leo nang muling lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Hindi man lang naapektuhan ng abogado ng walang saysay na banta ni Leo. Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang folder at inihawak ito sa harap ng mukha ni Leo. Sayang. At napakababaw ng iyong pag-unawa sa batas, Ginoong Leo. Mangyaring tingnan mo ng mabuti ang sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa at gusali na ito. Ang marangyang bahay na ito ay hindi kailanman isang conjugal property. Binili at opisyal na nakarehistro ang ari-arian na ito sa ilalim ng pangalan ng kumpanya bago mo pa ikinasal ang aming kliyente. Dahil naghain ka lang ng petisyon para sa annulment at wala ka ng koneksyon sa trabaho sa kumpanya, lubos mong nawawala ang karapatan na tamasahin ang mga pasilidad ng gusaling ito. Ang matinding paliwanag na iyon ay tila sumuntok sa dibdib ni Leo ng isang higanteng martilyo. Walang laman ang kanyang tingin sa mga legal na pangungusap at opisyal na selyo ng estado na nakatala sa dokumento. Bumalik ang kanyang alaala sa nakaraan nang asikasuhin ni Althea ang pagbili ng bahay na ito gamit ang pondo ng kumpanya para sa layunin ng pamumuhunan. Si Leo, na noon ay laging abala sa kanyang sariling kasiyahan, ay hindi kailanman nag-abalang magtanong tungkol sa mga detalye ng pagmamay-ari dahil palagi niyang iniisip na ang pera ng kanyang asawa ay pera din niya. Ngayon ang kanyang kapabayaan ay naging matalim na bumerang na pumutol sa kanyang sariling leeg. Si Nanay Elena, na nakarinig din ng paliwanag, ay ayaw tanggapin ang katotohanan. Nagpupumiglas siyang subukang lumusot sa hanay ng mga guwardiya habang pinupukpok ang kanyang dalawang kamay sa gate na bakal. Sinungaling! Lahat kayo ay tiyak na nagtutulungan upang linlangin kami. Asawa ni Althea si Leo. Anumang pag-aari ng babaeng iyon ay automatikong pag-aari din ng aking anak. Buksan ang pinto. Ayokong umalis sa palasyong ito. Ako ang karapat-dapat matulog sa malambot na kama sa loob. Hindi ang malditang babae na iyon. Hiyaw ni Nanay Elena, nang lalong nakakapanindig balahibo ang boses, na nakakuha ng atensyon ng ilang katulong ng kapitbahay, na lihim na sumusulyap mula sa likod ng kanilang pader. Sa gitna ng nakakahiyang sitwasyon na iyon, isang mahabang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumiko at huminto sa kabilang kalsada. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ng kanilang tambak na maleta. Dahan-dahang bumaba ang salamin sa likod na bintana. Ang napakatahimik at eleganteng mukha ni Althea ay nakita mula sa siwang ng bintana. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan na nagdadalamhati sa sidewalk at si Leo na nakatayo ng tulala, nawalan ng lakas. Ang tingin ni Althea ay walang ipinahihiwatig na awa. Walang sumasabog na galit, tanging lamig na nakakapanindig balahibo. Ina, tumigil ka na sa paggawa ng kaguluhan na nagpapahiya sa iyong sariling dangal sa harap ng aking bahay, sabi ni Althea. Hindi masyadong malakas ang kanyang boses, ngunit ang kanyang katatagan ay kayang hatiin ang mainit na hangin ng tanghali. Sina Leo at Nanay Elena ay sabay-sabay na lumingon sa pinanggalingan ng boses. Agad na nanlaki ang mga mata ni Nanay Elena. Althea, babaeng walang puso. Paano mo nagawang gawin ito sa iyong ina pagkatapos ng lahat ng kabutihan na ibinigay ko sa iyo? Anong kabutihan ang tinutukoy mo, ina? Sumagot si Althea nang may isang manipis na ngiti na napakatusok. Iyon ba ang kabutihan ng hamakin mo ang aking pagluluto tuwing umaga? O ang kabutihan ng pilitin mo akong bilhan ng mamahaling alahas bawat buwan mula sa pinaghirapan kong pera sa pagtatrabaho araw at gabi? Hindi na ito palasyo para sa pamilyang parasitiko. Ina, ito ay isang gusaling binili ko sa pamamagitan ng aking sariling paghihirap.
Paalisin mo ang iyong minamahal na anak na ito mula sa aking paningin. Matuto kang mamuhay nang mag-isa nang hindi umaasa sa dugo at laman ng ibang tao. Matapos sabihin ang huling pangungusap, sumenyas si Althea sa kanyang driver. Dahan-dahang nagsara ang bintana at maayos na umandar ang sasakyan papasok sa gate ng subdivision. Iniwan sina Leo at Nanay Elena na naiwan sa kanilang kapahamakan sa tabi ng kalsada. Ang matangkad na gate na bakal ay sumara ng malakas, naganap na nagkandado sa kanilang akses sa marangyang buhay na matagal na nilang tinamasa ng libre. Wala nang ibang natira. Nang may labis na kalungkutan, kahihiyan, at pagod, napilitan si Leo na buhatin ang 12-dosenang kahon at mabibigat na maleta at ipasok ang mga ito sa kanyang sasakyan. Hindi tumigil si Nanay Elena sa pag-iyak sa buong proseso. Patuloy na nagdadalamhati sa kanyang masamang kapalaran at walang tigil na kinukutya si Althea. Pagsapit ng gabi, dahil sa ganap na pagputol sa lahat ng kanyang akses sa pananalapi, kinaya lang ni Leo na dalhin ang kanyang ina upang maghanap ng pahingahan sa labas ng bayan. Nag-upa sila ng isang silid sa isang simpleng bahay tuluyan na napakamura ng pang-araw-araw na bayad. Ang lugar ay may manipis na dingding, matigas na kama, at isang lumang electric fan na maingay na umaandar habang umiikot. Nakaupo si Nanay Elena sa lumang kama habang yakap ang isa sa kanyang mga unan, nagdadalamhati sa pagbagsak ng kanyang kalagayan sa buhay na nangyari sa loob lamang ng wala pang 24 oras. Sa sulok ng makitid na silid, nakaupo si Leo na hawak ang kanyang ulo ng 2 kamay, napagtanto na ang maruming laro na sinimulan niya upang alisin si Althea ay ngayoy naglibing sa kanya ng buhay sa bangin ng kahirapan. Ang unang gabi sa simpleng bahay tuluyan ay naging isang mahabang at walang katapusang paghihirap para kina Leo at sa kanyang pamilya. Si Miguel, na buong araw na nagtatago dahil sa matinding takot na hanapin ng mga awtoridad, ay sa wakas ay dumating upang sunduin ang kanyang kapatid. Nang may maputlang mukha at nanginginig na katawan, ang maliit at makitid na silid ay ngayon ay puno ng 3 tao na nagpapahayag ng pagkadismaya. Hindi tumitigil si Miguel sa paglalakad pabalik-balik sa harap ng kama. Nagrereklamo tungkol sa banta ng pagkakakulong na ipinangako ni Althea. Patuloy niyang pinipilit si Leo na maghanap ng solusyon, humihiling sa kanyang kapatid na maghanap ng mahusay na abogado o agad na bayaran ang pera ng kumpanya na kanyang kinuha. Ngunit ang kaya lang gawin ni Leo ay pagsabihan ang kanyang kapatid na tumahimik dahil wala rin siyang sariling solusyon sa problema sa pananalapi na ito. Kinabukasan ng umaga, matapos dumaan sa isang gabing walang tulog, muling napuno ang isip ni Leo ng isang padalos-dalos na plano. Muling tinakpa ng kanyang ambisyon at pagmamataas ang kanyang katinuan. Nag-isip siya ng paraan upang makakuha ng malaking halaga ng cash sa lalong madaling panahon. Kailangan niya ng pera upang umupa ng isang mahusay na abogado upang manalo sa susunod na paglilitis sa paghahati ng ari-arian. Kailangan din niya ng bagong pondo upang pigilan ang kanyang kapatid na makulong. At ang pinakamahalaga, gusto niyang patunayan kay Sarah na hindi siya isang mahirap at walang kwentang lalaki. Sa ganitong desperadong kalagayan, ginawa ni Leo ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Inaya niya si Miguel na makipagkita sa isang loan shark na may mataas na interes na nagpapatakbo sa madilim na bahagi ng bayan. Isang tao na kilala sa pagiging malupit sa paghingi ng bayad at hindi mag-aatubiling gumamit ng pisikal na karahasan kung may pagkaantala sa pagbabayad. Dumating sila sa isang saradong gusali na binabantayan ng ilang kalalakihan na mukhang masama. Si Leo, na may natitirang peking arogante na estilo, ay nakaupo kaharap ang loan shark. Ikinuwento ni Leo na siya ay nasa proseso ng pagpapaanul sa isang CEO ng isang malaking kumpanya at nangako ng maraming beses na pagbabalik ng pera mula sa yaman na kanyang mapapanalunan sa korte. Ipinangako pa niya ang kanyang papeles ng pagmamay-ari ng sasakyan bilang paunang garantiya. Ngumiti nang may panunuya ang matalinong loan shark. Nang makita ang desperasyon sa mga mata ni Leo, inabot niya ang isang tumpok ng mga kasunduan na may mataas na araw-araw na interes na nakakabali ng leeg, nang walang maingat na pagbabasa at dahil sa pagkabulag sa agarang pera.
Sa araw na iyon, umuwi sila na may tumpok ng cash. Narelax sandali. Nang hindi napagtanto, nakakabuhol lang nila ang tali sa kanilang sariling leeg. Habang ipinagdiriwang ng magkapatid ang perang hiniram nila, na inaakala nilang solusyon, si Althea ay namuhay, ng produktibo at elegante. Ang kanyang kumpanya ay naging mas matatag matapos alisin ang parasite sa loob nito. Ngayong tanghali, mayroong lunch meeting si Althea sa isang mahalagang kliyente sa isang 5-star luxury restaurant na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Dumating si Althea na nakasuot ng napakakintab na business attire. Nagpapahayag ng katalinuhan at awtoridad na nagpapakaba sa bawat nakakakita sa kanya. Matapos ang kanyang business meeting at magpaalam ang kliyente, nagpasya si Althea na umupo sandali upang tamasahin ang dessert na inihanda sa mesa. Nang hindi sinasadya, nakita ni Althea ang isang napaka-interesanteng tanawin. Sa mesa na hindi kalayuan sa kanyang kinauupuan, nakita si Sarah na nakaupo mag-isa. Ang mistress ng kanyang dating asawa ay mukhang tinatamasa ang mamahaling pagkain mula sa pera na bigay ng ibang tao. Nakakrus ang kanyang mga binti sa isang estilong laging iniisip niyang pinakamaganda sa buong mundo. Sandali na nag-isip si Althea kung dapat niya lang bang balewalain ito, ngunit mabilis na gumawa ng isang maliit na estratehiya ang matalinong isip ni Althea. Ito ay isang pagkakataon na napakaganda upang palampasin kung gusto niyang sirain ang mentalidad ni Leo sa lahat ng panig. Sa kalmadong hakbang at regular na pagkatok ng kanyang stiletto sa marmol na sahig, lumakad si Althea papalapit sa mesa kung saan nakaupo si Sarah. Si Sarah, na abala sa paglalaro sa kanyang cellphone, ay nag-angat ng ulo nang mapansin na may nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Sarah at napalitan ng tingin ng pagkapuot nang makilala ang mukha ni Althea. Inayos niya ang kanyang upo, pilit na nagpapakita ng pekeng katatagan sa harap ng lehitimong babae, na lihim niyang laging kinaiinggitan. Ano ang kailangan mo sa aking mesa? Kung dumating ka rito para saktan ako at magmakaawa na ibalik ko si Leo sa iyo, mali ang pinuntahan mo. Siya mismo ang pumili sa akin. Hindi ko siya pinilit, sabi ni Sarah, nang may mataas na boses. Sinusubukang kumuha ng atensyon ng ibang customer. Upang mapahiya si Althea, hindi man lang naapektuhan si Althea. Hinila niya ang upuan sa harap ni Sarah at umupo ng may napakamatikas na kilos. Hindi pinansin ang mapanuyang tingin ng babae sa harap niya. Bahagya niyang inilapit ang kanyang katawan. Tiningnan ang mga mata ni Sarah nang may napakatahimik na ngiti ngunit naglalaman ng nakakatakot na misteryo. Nagmamakaawa na ibalik mo si Leo. Inulit ni Althea ang pangungusap ni Sarah nang may malambing na tono. Talagang mayroon kang antas ng kumpiyansa sa sarili na dapat hangaan, Sarah. Sa totoo lang, dumating ako rito para magpasalamat ng lubos sa iyo. Kumunot ang noo ni Sarah. Nalilito sa takbo ng usapan. Nakahanda na siya para sa isang batuhan ng salita. Ngunit, ang katahimikan ni Althea ang nagparamdam sa kanya ng banta. Salamat sa ano? Huwag kang maglaro ng teka-teka sa akin. Matamlay niyang sabi. Salamat dahil kusa mong kinuha ang basurahan na matagal ko nang gustong itapon mula sa aking bahay. Sagot ni Althea nang napakahina ang boses. Ngunit napakatalim ng tunog sa tainga ni Sarah. Naawa lang ako sa iyo na nakaupo kang mag-isa dito. Tiyak na nangako si Leo na bibilhan ka ng lupa at langit. Hindi. Napakagaling ng lalaking iyon sa paghabi ng matatamis na salita. Ngunit bilang kapwa babae, pakiramdam ko ay obligasyon kong magbigay ng kaunting impormasyon upang hindi mo sayangin ang iyong kabataan nang walang kabuluhan. Lumunok si Sarah. Nagsimulang gumapang ang masamang pakiramdam sa kanyang dibdib nang maalala ang nangyari sa frozen card kahapon. Ano ang ibig mong sabihin? Mananalo si Leo sa paglilitis at hahatiin sa akin ang iyong kayamanan. Huwag mo akong subukang takutin. Dahil takot kang maghirap, bahagyang ngumiti si Althea. Kayamanan. Aling yaman ang tinutukoy mo, Sarah? Hindi mo pa ba napagtanto ang totoo? Ang lahat ng bahay, sasakyan, at pera na ipinagyayabang ni Leo sa iyo ay pag-aari ng aking kumpanya. Ang aming prenuptial agreement
ay mahigpit na nagbubuklod sa lahat ng iyon. Walang ni isang sentimo si Leo. Sa kanyang pangalan, kung kasama mo siya dahil umaasa ka na magiging mayaman siya pagkatapos ng annulment na ito, pakinggan mo ng mabuti ang aking babala. Sa ngayon, ang lalaking sinasamba mo ay nagpapatong-patong ng mataas na interes na utang upang matustusan lamang ang kanyang pamumuhay. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Napipigilan ang hininga nang marinig ang katotohanang ibinunyag ni Althea. Nagsisinungaling ka. Inggit ka lang. Sige, patunayan mo sa iyong sarili. Hilingin mo sa kanya na bilhan ka ng mamahaling gamit ngayon nang hindi gumagamit ng cash na hiniram na mabilis mauubos. Kung patuloy kang magpapakatatag sa kanya dahil umaasa ka sa pinansyal na luho, para ka lang yumakap sa lapida. Ang lalaking iyon ay walang kinabukasan bukod sa tambak na obligasyong bayaran at ang legal na banta na bumabalot sa kanyang nakababatang kapatid. Tamasahin mo ang natitirang panahon mo sa kanya bago pa kumatok sa iyong pinto ang mga maniningil ng utang. Matapos ibulong ang nakamamatay na huling pangungusap, tumayo si Althea mula sa kanyang upuan, inayos ang kanyang damit, at umalis sa restaurant nang may di matinag na pagkababae. Sa likod niya, nakaupo si Sarah nang tulala na may namumutlang mukha. Nawala agad ang kanyang gana. Ang napakakumbinsing mga salita ni Althea ay sumira sa lahat ng natitirang paniniwala ni Sarah sa matatamis na pangako ni Leo. Ang binhi ng pagdududa na itinanim kahapon ay lumago ngayon upang maging tunay na pagkatakot. Nabatid ni Sarah na kailangan niya ng gumawa ng plano upang makatakas bago pa siya madala sa pagbagsak ng lalaki na lumabas na walang anumang bagay. Ang babala ni Althea ay gumana ng perpekto, walang huling kadena na nagbubuklod kay Leo sa tanging bagay na natitira sa kanyang buhay. Dumating sa wakas ang pinakaaasam at pinakamatinding araw. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga bintanang salamin ng matatag na gusali ng korte sa gitna ng lungsod. Ang gusali ng korte ay puno na ng maraming tao na may kani-kanilang mga kaso. Ngunit para kay Leo, ito ang araw ng kanyang kapalaran. Bumaba siya sa kanyang sasakyan nang may buong dibdib at nakataas ang baba. Dahil sa malaking halaga ng cash na nakuha niya mula sa isang loan shark na may mataas na interes ilang araw na ang nakalipas, nagawa ni Leo na umupa ng isang kilalang abogado. Nakasuot din siya ng isang bagong biling formal na damit upang ipakita sa lahat na mayroon pa rin siyang dangal at kayamanan. Sa likod niya, sumunod si Miguel nang may parehong kayabangan. Sadyang sumama si Miguel sa korte ngayon sa pag-asa na agad niyang maipagdiriwang ang tagumpay ng kanyang kapatid at makakuha ng bahagi ng kayamanan upang ayusin ang kanyang sariling legal na problema sa kumpanya. Hindi nagtagal, isang malaking at napakarangyang sasakyan ang dahan-dahanang huminto sa harap ng pangunahing hagdan ng gusali ng korte. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Althea nang may walang kaparis na ganda. Nakasuot siya ng isang napakakintab na business suit na pinagsamahan ng isang perpektong inayos na buhok. Nagpapahayag ng aura ng pamumuno ng isang CEO na hindi madaling matitinag ng anumang unos. Kasama ni Althea ang pinuno ng legal team ng kanyang kumpanya na naglalakad sa tabi niya habang may dalang briefcase na naglalaman ng tumpok ng mahahalagang dokumento. Nang magkasalubong ang grupo ni Althea at Leo sa pasilyo patungo sa courtroom, sadyang ngumiti si Leo nang may mapanuyong tono. Ngunit, hindi man lang pinansin ni Althea ang murang provokasyon na iyon. Diretso ang tingin ni Althea. Tinuring ang kanyang dating asawa na para bang isa lamang walang buhay na estatwa na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Nang isara ang pinto ng silid ng paglilitis, ang kapaligiran ay naging napakatahimik at matigas. Ang hurado na namumuno sa paglilitis ay umupo sa harap, tinitigan ang magkabilang panig ng may pantay at marangal na tingin. Matapos opisyal na buksan ang paglilitis at tanungin ang kahandaan ng magkabilang panig, binigyan ng unang pagkakataon ang nagpetisyon na maglahad ng kanyang mga hiling. Agad na tumayo ang abogado ni Leo mula sa kanyang upuan at sinimulang basahin ang sunod-sunod na dahilan na maayos nilang inihanda. Sinabi ng abogado na si Althea
ay isang asawa na labis na abala sa paghahangad ng mga makamundong ambisyon. Madalas niyang napapabayaan ang kanyang tungkulin na pagsilbihan ng kanyang asawa sa bahay at hindi kailanman nagbigay ng kapayapaan sa isip kay Leo. Batay sa mga gawa-gawang dahilan na iyon, matibay na hiniling ng panig ni Leo ang 50% na paghahati ng ari-arian mula sa lahat ng asset. Kabilang ang pagmamay-ari ng pangunahing kumpanya, ang dating tinitirhan nilang bahay, at lahat ng sasakyang binili sa panahon ng kasal na inaakala niyang conjugal property. Nakasandal si Leo sa kanyang upuan habang nakakrus ang kanyang mga binti. Labis siyang nasiyahan nang marinig ang depensa ng kanyang abogado na napakakatuwiran at nagpahirap sa posisyon ni Althea. Lubos siyang tiyak na aaprubahan ng korte ang lahat ng kanyang hiling ngayon. Ngunit nang bigyan ng oras ang panig ng depensa upang magsalita, tumayo ang abogado ni Althea nang may matinding katahimikan. Hindi man lang tila natatakot ang matandang lalaki sa argumento ng kalaban. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento na niligalisa ng mga kaugnay na ahensya ng gobyerno. Sa malakas na boses at napakalinaw na pagbigkas, sinimulan ng abogado ni Althea na sirain ang lahat ng hiling ni Leo, isa-isa nang walang iniwanan na puwang para huminga. Ang una niyang isinumite sa korte ay ang dokumento ng prenuptial agreement na ginawa at nilagdaan ni na Leo at Althea bago sila ikasal. Binasa ng abogado ang bawat probisyon na naglalahad ng napakalinaw na ang lahat ng negosyo, asset, gusali, at kita na nabuo ni Althea ay ganap na kanyang personal na pag-aari at hindi maaaring pakialaman ng kanyang asawa sa anumang kaso ng paghihiwalay. Nagulantang si Leo mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa dokumento na isinumite sa mesa ng hukom. Naalala niya na taon na ang nakalipas nang sinusubukan pa niyang makuha ang puso ni Althea at nagkukunwaring walang pakialam sa kayamanan. Nilagdaan nga niya ang isang dokumento nang hindi man lang binabasa nang malalim ang nilalaman nito. Ang kanyang kabobohan noong nakaraan ay ngayon ay matinding sampal sa kanyang mukha. Bago pa man maunawaan ni Leo ang pagkasira ng kanyang unang plano, muling naglunsad ng mas nakamamatay na atake ang abogado ni Althea. Inilabas niya ang tambak ng ebidensya sa anyo ng mga bank statement na nagpapakita ng regular na daloy ng pondo mula sa account ni Leo patungo sa account ng isang babaeng nagngangalang Sara bawat buwan. Hindi lamang iyon, kasama rin sa ebidensya ang 12-dosenang mga larawan na nagpapakita ng pagsasama ni na Leo at Sara sa iba't ibang pampublikong lugar, kabilang ang mga resibo ng booking sa mga high-class na hotel sa kanilang pangalan. Ipinahayag ng abogado ni Althea ang katotohanan na ang pagkasira ng kasal na ito ay hindi kailanman sanhi ng kapabayaan ni Althea sa pagganap ng kanyang tungkulin, kundi dahil sa tahasang pangangalo niya na ginawa ni Leo gamit ang pera na mula sa mga pasilidad ng kanyang asawa. Biglang naging napakatensyonado ang kapaligiran sa loob ng courtroom. Maingat na sinuri ng mga hukom ang lahat ng matibay na ebidensya. Ang abogado ni Leo, na kanina ay nagsasalita ng malakas, ay ngayon ay natahimik ng lubusan. Yumuyukod ang ulo, dahil hindi niya inaasahan na itatago ng kanyang kliyente ang ganito kahalagang katotohanan sa kanya. Pinagpapawisan si Leo ng malamig. Ang lahat ng kanyang kasukasuan ay naging malambot na parang walang buto. Tiningnan niya si Althea na nakaupo kaharap niya. Sinuklian lamang ng babae ang kanyang tingin nang may napakawalang emosyon at malamig na mukha na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang ganap na panalo sa labanang ito sa korte. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, sa wakas ay pinagpasyahan ng mga hukom ang kaso. Ang hiling na paghahati ng ari-arian na inihain ni Leo ay tinanggihan ng buo ng walang natira. Opisyal na nawala ni Leo ang lahat ngayong araw. Hindi nakakuha ng ni isang piso mula sa kayamanan na matagal na niyang hinahangad ng may kasakiman. Opisyal na itinigil ang paglilitis. Tumayo si Althea mula sa kanyang upuan, nakipagkamay sa kanyang abogado at lumabas sa silid ng nakataas ang noo. Sa labas ng courtroom, si Miguel, na kanina pa naiinip na naghihintay, ay agad na lumapit sa exit. Akala niya ay lalabas ang kanyang kapatid na may dalang magandang balita ng tagumpay. Ngunit,
Ang tanawin na bumati sa kanyang mga mata ay lubhang nakakagulat. Lumabas si Leo na nanghihina, maputla ang mukha, at walang laman ang tingin. Sasabihin na sana ni Miguel, ngunit bago pa man siya makapagsalita, 3 pulis na nakasuot ng uniforme ay biglang lumitaw mula sa dulo ng pasilyo at agad na pinalibutan si Miguel. Ipinakita ng mga pulis ang isang opisyal na warrant of arrest. Isang pulis ang sumulong at ipinaliwanag na si Miguel ay kinilala bilang pangunahing suspek sa kasong embezzlement ng pondo ng kumpanya at falsification of financial reports batay sa matibay na ebidensya na iniulat ng kumpanya ni Althea. Ilang araw na ang nakalipas. Nagulat si Miguel. Naging puting papel ang kanyang muka. Nagpupumiglas siya at sumisigaw na tinatawag ang pangalan ni Leo. Nagmamakaawa na gamitin agad ng kanyang kapatid ang perang napanalunan niya upang bayaran ang piyansa para sa kanyang kalayaan ngayong araw. Matinding nagpupumiglas si Miguel habang sinimulan ng mga pulis na hawakan ang kanyang mga kamay upang ikabit ang posas na bakal. Ngunit, wala man lang magawa si Leo. Nakatayo siya ng tulala sa gilid ng pasilyo. Pinapanood na arestuhin ang kanyang kapatid sa harap ng kanyang mga mata, nabulunan siya. Wala siyang ni isang sentimo upang tulungan si Miguel. Ni ang kanyang sarili ay hindi na niya kayang iligtas. Si Althea, na nakakita sa pangyayari mula sa malayo, ay sandaling huminto sa kanyang paglalakad. Pinanood niya ang tanawin ng pagkasira ng 2 magkapatid na parasite na may napakatinding kasiyahan. Ang nararapat na parusa ay sa wakas ay dumating sa kanila na hindi kailanman natutong magpasalamat. Matapos masiguro na dinala na si Miguel ng mga awtoridad, ipinagpatuloy ni Althea ang kanyang paglalakad, umalis sa gusali ng korte, nang hindi na lumingon pa, tinatapos ang madilim na kabanata sa kanyang buhay, ng permanente. Ang kapaligiran, sa loob ng simpleng bahay tuluyan na inupahan ng pamilya ni Leo, ay labis na nakakasakal at nagpapahirap. Nakasandal si Nanay Elena sa dingding ng mamasa-masang silid. Naghihintay ng puno ng pag-asa sa pagdating ng kanyang 2 anak na lalaki mula sa korte. Ang matandang babae ay marami nang naipaplano sa kanyang isip. Inisip niya na agad silang lilipat sa isang bagong marangyang bahay, bibili ng mamahaling damit at ipaghihiganti ang kahihiyan na ginawa ni Althea matapos matagumpay na mapanalunan ni Leo ang kalahati ng yaman ng kanyang dating asawa. Habang naghihintay, hiniling ni Nanay Elena kay Sarah na kanina pa dumating upang samahan siya. Balisa na nakaupo si Sarah sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala sa bawat sulok ng silid na malayo sa pagiging marangya. Sa totoo lang, dumating si Sarah hindi para magbigay ng moral support, kundi para kumpirmahin mismo kung talagang nanalo si Leo ng malaking halaga ng pera ngayon, o kung kailangan na niyang agad na isagawa ang kanyang plano ng pagtakas. Pagsapit ng hapon, sa wakas ay bumukas ang pinto ng kwarto sa tuluyan ng may nakakaawang tunog ng bisagra. Pumasok si Leo sa kwarto nang may napakagulong kalagayan. Gusot ang kanyang formal na damit. Magulo ang kanyang buhok. At pula ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng matinding pagkadismaya. Naglakad siya ng pahila-hila. At basta na lang bumagsak sa sahig na may manipis na banig. Agad na tumalon si Nanay Elena mula sa kanyang kinauupuan at nilapitan ang kanyang panganay na anak nang may malawak na ngiti na puno ng pananabik. Hindi man lang niya napansin ang body language ni Leo na nagpapakita ng ganap na pagbagsak. Ano ang resulta? Leo, nagawa mo na bang paluhurin ang malditang babaeng iyon sa korte, di ba? Kailan natin maaaring kunin ang ating parte ng pera at umalis sa mabaho at maruming lugar na ito? Nasaan si Miguel? Bakit hindi sumama ang iyong kapatid sa iyo upang ipagdiwang ang makasaysayang araw na ito? Sunod-sunod na tanong ni Nanay Elena. Dahan-dahang inangat ni Leo ang kanyang ulo. Walang laman ang kanyang tingin sa mukha ng kanyang ina. Tapos na ang lahat. Ina, wala tayong napanalunan. Binalak na ng babaeng iyon ang lahat mula pa sa simula. Ang dokumento ng prenuptial agreement ang sumira sa lahat ng ating hiling. At si Miguel, ang aking kapatid, ay kinuha lang ng mga pulis matapos ang paglilitis.
Talagang ipinakulong siya ni Althea dahil sa isyu ng embezzlement ng pondo ng kumpanya. Ang pahayag ni Leo ay parang kidlat na tumama mismo sa loob ng makitid na silid. Labis na nagulat si Nanay Elena. Nanghina ang kanyang katawan at napilitan siyang humawak sa gilid ng kama upang hindi matumba. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi makapaniwala nang marinig ang balita na ang kanyang bunsong anak na laging ipinagmamalaki niya ay ngayon ay nakakulong sa mga awtoridad. Nagsimula siyang sumigaw ng histerikal, pinagpapalo ang dibdib ni Leo ng kanyang mga kulubot na kamay. Sinisisi ang kanyang panganay na anak, na itinuturing niyang walang kakayahang protektahan ang kanyang kapatid mula sa kalupitan ni Althea. Agad na naging magulo ang kapaligiran sa loob ng silid, puno ng iyak at sigawan ng pagsisisihan. Sa gitna ng nakakabingi na kaguluhan, si Sarah na kanina pa tahimik na nakikinig, ay sa wakas ay napagtanto na tama ang kanyang hinala sa lahat ng oras. Ganap na nawasak si Leo at wala nang ni isang sentimo ng kayamanan. Ang lalaking iyon ay ngayon ay isang walang trabaho, na baon sa utang. Ayaw sumama ni Sarah sa lumubog na barko na ito. Sa maingat na kilos upang hindi makuha ang atensyon ng mag-ina na nagtatalo ng matindi. Ibinaba ni Sarah ang kanyang hakbang, papalapit sa maliit na mesa sa sulok ng silid. Matatalim ang kanyang tingin sa isang maliit na bag na naiwan ni Nanay Elena na bahagyang bukas. Sa loob ng bag ay may isang velvet box na naglalaman ng ilang natitirang gintong alahas ni Nanay Elena na nailigtas nila nang paalisin sila sa marangyang bahay. Nang hindi nag-aksaya ng ni isang segundo, inilagay ni Sarah ang kahon ng alahas sa kanyang sariling handbag. Pagkatapos ay lihim siyang lumabas ng kwarto ng walang tunog, iniiwan sina Leo at ang kanyang pamilya sa kanilang sariling kapahamakan. Ilang sandali matapos makatakas si Sarah, isang malakas at magaspang na pagkatok ang narinig mula sa harap ng pinto ng bahay tuluyan. Ang manipis na pinto na kahoy ay sinipa mula sa labas hanggang sa bumukas ng malawak. 4 na malalaking lalaki na may nakakatakot na mukha ang pumasok sa loob ng makitid na silid. Sila ang mga maniningil ng utang na ipinadala ng loan shark kung saan humiram ng pera si Leo kahapon. Ang mga maniningil ay tila nakarinig na ng balita tungkol sa matinding pagkatalo ni Leo sa korte. Ayaw nilang ipagsapalaran ang pagkawala ng kanilang pera at nagpa siya na agad na singilin ang pagbabayad ngayon din kasama ang lahat ng araw-araw na interes. Nasaan ang pera ng aming amo? Leo, nangako kang babayaran mo ng buo ngayon matapos manalo sa kaso. Ngunit narinig namin na talo ka at wala kang ni isang sentimo na naipauwi. Ibigay mo ang hiniram na pera ngayon bago namin durugin ang lahat ng buto sa iyong katawan. Banta ng pinuno ng mga maniningil ng utang habang hinahawakan ang kwelyo ni Leo at iniaangat ang katawan ng lalaki hanggang sa bahagyang lumutang ang kanyang mga paa mula sa sahig. Labis na takot si Leo. Matinding nanginginig ang kanyang katawan sa harap ng napakatunay na banta ng pisikal na karahasan sa harap ng kanyang mga mata. Nagmakaawa siya ng nanginginig ang boses, nabigyan siya ng karagdagang oras upang maghanap ng kapalit na pera. Ngunit, ang mga maniningil ng utang ay walang awa. Ibinato nila ang katawan ni Leo sa dingding nang napakalakas hanggang sa umungol ang lalaki sa sakit habang hawak ang kanyang likod. Nang makita ang buhay ng kanyang anak na nanganganib, gumapang si Nanay Elena at nagmakaawa. Sinusubukang ibigay ang kanyang gintong alahas bilang pansamantalang garantiya. Ngunit nang bungkali ng matandang babae ang laman ng kanyang bag, natuklasan niya na nawala ang kanyang kahon ng alahas nang walang bakas. Ngayon niya lang napagtanto na nawala si Sarah kasama ang natitirang ari-arian na mayroon sila. Ang mapait na katotohanan ay halos magpahimatay kay Nanay Elena dahil sa gulat. Lalo pang nagalit ang mga maniningil ng utang na nakaramdam ng panloloko. Ginulo nila ang buong silid sa pilitang kinuha ang cellphone, relo at anumang mahahalagang gamit na natitira kay Leo at pagkatapos ay nagbigay ng huling palugit hanggang bukas ng umaga bago sila muling gumawa ng mas malupit na aksyon. Matapos umalis ang mga maniningil ng utang sa silid na ngayon ay gulo-gulo, umiiyak ng humihikbi si Nanay Elena sa sahig. Ang pagmamataas at kayabangan
na laging inaalagaan niya sa lahat ng oras, ay sa wakas, ay gumuho nang walang natira. Nabatid niya na ang tanging paraan upang makalabas sa paghihirap na ito ay ang awa ng kanyang dating manugang. Nang hindi pinansin ang kahihiyan, tumayo si Nanay Elena at tumakbo palabas ng kalsada. Sumakay siya sa pinakamurang pampublikong sasakyan, gamit ang natitirang barya sa kanyang bulsa, patungo sa gusali ng kumpanya kung saan naghahari si Althea. Pagdating sa grand lobby ng maringal na kumpanya, hindi na sumisigaw si Nanay Elena ng galit, tulad ng kanyang unang pagdating. Ang kanyang marumi at gusot na hitsura ay nagpataka sa mga empleyado. Naglakas loob si Nanay Elena na pumasok at pilit na nagmakaawa na makipagkita kay Althea. Nagkataon nakakababa lang ni Althea mula sa itaas na palapag at balak lumabas ng gusali para sa isang bagay. Nang makita si Althea na lumitaw, agad na tumakbo si Nanay Elena palapit sa kanya, lumuhod sa malamig na marmol na sahig sa harap mismo ng dulo ng sapatos ni Althea. Althea, tulungan mo kami. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alam kong nagkamali ako sa lahat ng oras. Bumalik ka kay Leo. Palayain si Miguel mula sa kulungan. Mangyaring bayaran mo ang mga utang ni Leo. Nanganganib ang kanyang buhay. Ipinapangako kong magiging mabuting biyanan ako at susundin ang lahat ng iyong sasabihin. Mangyaring iligtas mo ang aming pamilya mula sa pagkasirang ito. Humihikbi si Nanay Elena habang hawak ang dulo ng pantalon na suot ni Althea. Napakatahimik ng lobby. Lahat ng mata ay nakatuon sa napakalungkot na tanawin. Ngunit, si Althea na nakatayo, nang matayog sa harap ng matandang babae, ay walang pinapakitang pagbabago sa ekspresyon. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Nanay Elena nang walang ni isang patak ng init o awa na hinihingi. Patawarin mo ako, ina. Ngunit ang kumpanyang ito ay hindi nagbibigay ng mga donasyon sa mga estranghero, lalo na sa mga sumubok. Nasirain ang aking buhay mula sa loob. Ang inyong mga gawa ay mayroong huling resulta na dapat ninyong panagutan. Huwag na kayong bumalik sa gusaling ito o hihilingin ko sa seguridad na kalad ka rin kayo palabas sa isang napakakahiya na paraan, sabi ni Althea. Nang may boses na nakakapanindig balahibo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Nanay Elena, umalis sa automatikong salamin na pinto at pinabayaan ang matandang babae na magdalamhati sa sahig nang walang sinumang handang tumulong sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot na tila walang katapusan para sa mga dating puno ng kayabangan. Si Miguel, na ngayon ay nakakulong sa likod ng malamig na rehas, ay kailangang harapin ang isang mas nakakatakot na katotohanan kaysa sa simpleng akusasyon ng pagwaldas ng pera ng kumpanya. Sa panahon ng masusing paghahalughog ng mga pulis sa mga personal na gamit ni Miguel at sa kanyang dating opisina, natuklasan nila ang isang bagong ebidensya ng krimen na labis na nagpapahirap. Sa loob ng isang lihim at nakakandadong drawer, nakahanap ang mga pulis ng ilang maliliit na pakete na naglalaman ng ipinagbabawal na gamot. Ang pagtuklas ng ipinagbabawal na gamot ay agad na nagpabago sa legal na status ni Miguel mula sa financial criminal tungo sa pangunahing suspek sa kaso ng pagmamay-ari ng ipinagbabawal na gamot na may banta ng napakahabang pagkakakulong. Ang balita ng pagkatuklas ng ipinagbabawal na gamot ay sumira sa lahat ng natitirang pag-asa ni Miguel na makalanghap ng sariwang hangin sa malapit na hinaharap. Ngayon siya ay nakayakap sa sulok ng madilim at mamasamasang selda ng bilangguan. Nakasuot ng magaspang na uniforme ng bilanggo, nakakasama ang iba pang mabibigat na kriminal na laging tinitingnan siya ng may nakakatakot na tingin. Wala na ang pagmamataas bilang isang project manager. Wala na ang mga branded na damit na bumabalot sa kanyang katawan. Ang natitira lamang ay ang takot na patuloy na gumagapang sa kanyang katinuan tuwing sasapit ang gabi. Samantala, ang buhay ni Leo sa labas ay hindi naman mas maganda kaysa sa kanyang kapatid. Matapos ang isang mahabang gabi na puno ng takot mula sa mga mabangis na maniningil ng utang, napilitan si Leo na dalhin ang kanyang ina
upang lihim na tumakas sa madaling araw bago sumikat ang araw. Iniwan nila ang simpleng bahay tuluyan nang walang dalang anumang bagay maliban sa damit na suot nila. Dahil lahat ng mahahalagang gamit ay sa pilitang kinuha. Si Leo ay nabubuhay sa matinding takot. Nagtatago mula sa isang murang tirahan patungo sa isa pa. Laging lumilingon sa likod tuwing naglalakad dahil sa pakiramdam na patuloy siyang sinusubaybayan ng mga inutusan ng loan shark. Wala siyang trabaho, walang ligtas na tirahan, at ang bigat ng pag-aalaga kay Nanay Elena, na ngayon ay madalas nagkakasakit dahil sa mental stress, ay lalong nagpapahirap sa kanya. Ang lalaki na dati ay laging naglalakad nang nakataas ang dibdib at hinahamak ang iba, ay ngayon ay kailangang mag-amoy sa murang kainan at magtiis ng gutom para lang pakainin ang kanyang ina na patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala. Nina Miguel at Sara, ang pagbagsak na ito ay ganap na umubos sa lahat ng natitirang dignidad at katinuan ni Leo. Sa gitna ng paghihirap ng dalawang magkapatid, si Althea naman ay matatag na naglalakad sa landas ng kanyang tagumpay. Ang kumpanya na kanyang pinamumunuan ay nakaranas ng napakagandang pagtaas ng kita matapos na matagumpay na masara ang lahat ng butas sa pondo at naging mas malusog ang kapaligiran ng trabaho nang walang mga parasite na laging humihingi ng karapatan nang hindi kailanman gumaganap ng obligasyon. Ngunit bago tuluyang isara ni Althea ang pahina ng kanyang nakaraan, pakiramdam niya ay may isa pang huling bagay na kailangan niyang gawin upang magbigay ng ganap na pagpapatibay sa mga taong nagtaksil sa kanya. Isang maulap na umaga, hiniling ni Althea sa kanyang driver na ihatid siya sa istasyon ng pulisya kung saan nakakulong si Miguel. Pumasok si Althea sa gusali ng hukuman. Nang may napakaganda at tahimik na lakad, pinunan ang logbook ng mga bisita at humingi ng pahintulot sa bantay na makipagkita sa kanyang dating bayaw. Dinala ng opisyal si Miguel palabas ng selda, patungo sa isang espesyal na meeting room na may makapal na rehas na bakal. Nang pumasok si Miguel, ang kanyang hitsura ay talagang nakakaawa at nakakatakot para sa sinumang makakakita sa kanya. Labis siyang pumayat, malalim ang kanyang mga mata na may maitim na bilog, at ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa na asul at itim. Dahil sa away sa ibang preso sa loob ng selda, nang makita ni Miguel ang figura ni Althea, na nakaupo na naghihintay sa kanya ng may napakataas na dignidad. Agad na bumagsak si Miguel sa malamig na sahig. Gumapang siya papalapit sa rehas na bakal, humihikbi na parang isang bata na nawawalan ng direksyon. Pilit na umabot ang kanyang nanginginig na kamay mula sa likod ng rehas na bakal. Nagmamakaawa para sa isang patak ng awa mula sa babae na dati ay lagi niyang hinahamak at minamaliit. Althea, pakiusap. Tulungan mo ako. Bawiin mo ang lahat ng ulat. Ilabas mo ako sa impyernong lugar na ito. Hindi ko na kaya dito. Lahat sila ay pinahihirapan ako araw-araw. Pakiusap. Sabihin mo sa pulis na hindi akin ang ipinagbabawal na gamot. Sabihin mo na lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Ipinapangako kong magiging utusan ako sa iyong kumpanya. Habang buhay nang walang bayad basta't palayain mo ako. Pakiusap. Patawarin mo ang aking pagkakamali. Hiyaw ni Miguel, nang may napakaos at desperadong boses. Ang kanyang luha ay halo-halong sipon na nagpapabasa sa kanyang maruming mukha. Hindi man lang gumalaw si Althea sa kanyang upuan. Tinitigan niya ang pagbagsak ng kanyang dating bayaw nang may napakatahimik na mga mata nang walang ni isang pag-aalinlangan o awa na naiwan sa kanyang puso. Pinabayaan niya si Miguel na umiyak at magmakaawa sa loob ng ilang minuto. Pinabayaan ang pag-alingaw-ngaw ng desperasyon ng lalaki na pumuno sa buong silid ng pagpupulong. Matapos humupa ang pag-iyak ni Miguel dahil sa kakulangan ng hininga. Saka palang nagsalita si Althea. Napakahina ng kanyang boses. Ngunit ang kanyang talas ay kayang tumagos direkta sa kaibuturan ng buto ng nakikinig. Dumating ako rito ngayon hindi para makinig sa iyong mga walang saysay na pangako, lalo na para iligtas ka mula sa bangin ng pagkasira, na ikaw mismo ang gumawa. Dumating ako para lang makita, ng personal, ang huling resulta ng lahat ng pagmamataas na laging ipinagmamalaki ninyo. Ikaw at ang iyong kapatid.
ay inakala na ang aking kabaitan ay isang kahinaan na maaari ninyong pagsamantalahan habang buhay. Kinain ninyo ang pinaghirapan ko, nagkubli sa likod ng aking kapangyarihan, ngunit sa parehong oras, sinaksak ninyo ako ng balisong ng pagtataksil sa likod ko. Matinding umiling si Miguel. Pilit na itinatanggi, kahit alam niyang lahat ng sinabi ni Althea ay ang ganap na katotohanan. Nagkamali kami, bulag talaga kami. Pero pamilya mo kami, Althea. Hindi ba dapat magpatawaran at magtulungan ang pamilya sa oras ng kahirapan? Ang salitang pamilya ay nawalan na ng kahulugan. Mula nang dalhin ng iyong kapatid, ang mapagsamantalang babae sa aming kasal. At mula nang kusa kang nagnakaw ng pera, na pinaghirapan kong ipunin upang bumili ng ipinagbabawal na gamot na sumisira sa iyong katinuan. Hindi kayo pamilya ko, kayo ay mga parasite at palamunin na dapat putulin hanggang sa ugat upang ang pangunahing puno ay muling lumago ng masagana. Tamasahin mo ang natitirang buhay mo sa likod ng rehas na ito. Miguel, ito ay isang napakarapat na kabayaran para sa bawat kasinungalingan at pagtataksil na inyong itinanim noon. Matapos sabihin ang huling pangungusap na nakakapanindig balahibo, tumayo si Althea mula sa kanyang kahoy na upuan. Inayos niya ang kanyang damit na hindi man lang gusot, tinalikuran at lumabas sa silid ng pagpupulong nang hindi na lumingon pa. Bagamat patuloy na sumisigaw si Miguel, na tinatawag ang kanyang pangalan, nang may nakakapanindig balahibo na iyak. Naglakad si Althea sa pasilyo ng istasyon ng pulisya, nang may napakagaan na pakiramdam, na para bang ang lahat ng mabigat na pasanin na taon-taon ay pumipisil sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng nawala. Nang hindi nalalaman ni Althea, sa labas ng gusali ng istasyon ng pulisya, nakatago si Leo sa likod ng isang malaking puno. Dumating si Leo upang alamin ang kapalaran ng kanyang kapatid, ngunit napakaliit ng kanyang lakas ng loob upang pumasok. Nang makita niya ang figura ni Althea na lumabas sa pangunahing pinto ng gusali, agad na huminto ang paghinga ni Leo. Nakita niya ang kanyang dating asawa na naglalakad ng napakaganda, nagpapahayag ng kagandahan at katatagan na mas sumisikat kaysa noong magkasama pa sila noon. Pumasok si Althea sa kanyang sasakyan nang may napakalaking paggalang mula sa kanyang driver. Tiningnan ni Leo ang kanyang sarili sa maruming tubig sa gilid ng kalsada. Mukha siyang matanda. Gusot ang kanyang damit na puno ng mantsa ng alikabok at payat ang kanyang katawan dahil sa kakulangan ng nutrisyon. Sa napakasakit na sandaling iyon, sinira ng pader ng pagsisisi ang lahat ng depensa ng kaluluwa ni Leo. Lubos niyang napagtanto na itinapon niya ang isang napakahalagang hiyas para sa isang maliit na batong kalsada na nakalalason. Sinira niya ang kanyang sariling kaharian ng proteksyon para sa peking pagmamataas na ngayon ay nagtulak sa kanya sa walang katapusang paghihirap. Lumuhod si Leo sa maruming lupa. Umiiyak ng tahimik, nagpipigil ng sakit sa kanyang dibdib na parang nilalansi ng sarili niyang mga kamay. Patuloy na lumipas ang oras ng walang humpay. Nagdadala ng napakatunay na pagbabago para sa mga patuloy na sumusulong at nagiiwan ng napakapait na parusa para sa mga nagtanim ng kasamaan. 1 taon na ang nakalipas mula nang opisyal na pinawalang bisa ang kasal nina Althea at Leo. Sa loob ng 12 buwang iyon, umikot ang gulong ng kapalaran na nagpapakita ng isang napaka-perpektong katarungan. Ang kumpanyang pinamumunuan ni Althea ay lumago ng husto, higit pa sa lahat ng target sa pananalapi na binalak. Nang walang anumang hadlang mula sa mga hindi responsableng tao, matagumpay na nagbukas si Althea ng maraming bagong sangay sa iba't ibang lugar. At nagsimula na ring pumasok sa internasyonal na merkado nang may matinding kumpiyansa. Ang kanyang pambihirang performance bilang isang babaeng CEO ay nagpatanyag sa kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Ang rurok ng lahat ng napakagandang tagumpay na iyon ay naganap sa isang napakagara na gabi ng pagdiriwang. Inanyayahan si Althea bilang panauhing pandangal sa isang prestihiyosong seremonya ng parangal para sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante ngayong taon. Nang gabing iyon, lumitaw si Althea na kahanga-hanga, tulad ng isang reyna na naghahari sa tuktok ng kanyang tagumpay. Ang mga flash ng kamera mula sa iba't ibang media
ay patuloy na kumukuha ng bawat hakbang ng kanyang kagandahan. Habang naglalakad siya sa pulang karpet, patungo sa pangunahing entablado. Nang banggitin ng host ang kanyang pangalan bilang nagwagi ng pangunahing parangal para sa kategoryang pinakahuhusay na lider ng kumpanya, tumayo ang lahat ng naroroon sa marangyang silid na iyon, upang magbigay pugay at masiglang palakpakan. Umakyat si Althea sa entablado, nang may napakatahimik at marangal na ngiti. Tinanggap niya ang tropeo ng parangal na gawa sa kristal, gamit ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos ay lumakad patungo sa podium upang magbigay ng kanyang acceptance speech. Napakatatag ng kanyang boses, nagpapahayag ng sigasig, at karunungan na ipinanganak mula sa isang napakalalim na karanasan sa buhay. Nagpasalamat siya sa kanyang napakahusay na koponan sa trabaho, at sa hindi tuwirang paraan ay nagbigay din siya ng mensahe tungkol sa tapang na pakawalan ang lahat ng masasamang bagay na humahadlang sa pag-unlad. Habang nakatayo si Althea sa ilalim ng kumikinang na ilaw ng entablado at tumatanggap ng paggalang mula sa daan-daang mahahalagang tao, isang kabaligtaran na sitwasyon ang naganap sa isang marumi at basa na tradisyonal na palengke sa parehong gabi. Binuhat ni Leo ang isang napakalaking sako ng bigas sa kanyang balikat, na ngayon ay payat at sunog sa araw. Malakas na tumulo ang pawis na nagpapabasa sa kanyang mukha at damit na ngayon ay punit-punit na. Matapos mawala ang lahat at patuloy na habulin ng mga maniningil ng utang, wala nang ibang pagpipilian si Leo kundi magtrabaho bilang isang construction worker para lang makakuha ng sahod na sapat lamang para sa pagkain kinabukasan. Araw-araw, kailangan niyang tanggapin ang pagmumura mula sa foreman ng palengke. Hinahabol siya ng kanyang mga dating kaibigan, na madalas niyang ilibre at nabubuhay siya sa takot na hindi humuhupa. Kailangan niyang magtrabaho ng husto mula umaga hanggang gabi. Pinagpapalit ang kanyang lumalabas na pisikal na lakas sa maliliit na papel na pera. Napakalungkot din ng buhay ni Nanay Elena, ang matandang babae na dating laging humihingi ng serbisyo, na parang isang reyna ay ngayon ay nag-iisa, na nakatira sa isang simpleng inupahang silid sa labas ng isang mataong komunidad. Napakakitid ng silid, sapat lamang upang maglagay ng manipis na sahig na kutson at isang maliit na aparador ng damit. Ginugugol ni Nanay Elena ang kanyang mga araw sa pag-upo at pag-iisip sa harap ng pinto, tinitingnan ng makitid na kalsada na puno ng mga batang naglalaro. Nagdadalamhati sa kanyang kapalaran na lubhang nagbago at naging miserable. Ang kanyang kalusugan ay lalong bumababa araw-araw. Ang kanyang ubo ay hindi gumagaling dahil wala siyang pera upang magpatingin sa serbisyo ng kalusugan. Tuwing kumakain siya ng simpleng pagkain na dinadala ni Leo, laging bumabalik ang kanyang alaala sa mga panahong laging inihahanda ni Althea ang masasarap at mamahaling pagkain sa mesa ng kanilang marangyang bahay. Ang walang katapusang pagsisisi ay patuloy na gumagapang sa kanyang puso. Nabatid niya na ang kanyang matalim na dila at kasakiman ang nagtulak sa kanyang pamilya sa napakasakit na bangin ng kahirapan. Labis niyang namimiss ang presensya ni Althea, ngunit alam niyang sarado na nang tuluyan ang pinto ng kapatawaran ng gabing iyon matapos ang pagbababa ng 12 ng sako ng karga mula sa likod ng sasakyan. Umupo si Leo para magpahinga sa isang napakasimpleng karinderya sa tabi ng kalsada. Ang lahat ng kalamnan ng kanyang katawan ay namanhid dahil sa labis na pagod. Umorder siya ng isang baso ng murang mainit na inumin at isang pakete ng kanin na may simpleng ulam upang mapunan ang kanyang tiyan na kanina patanghali ay wala pang laman. Ang may-ari ng karinderya ay nagbukas ng isang maliit na television tube na nakasabit sa sulok sa itaas ng silid. Ang channel ng telebisyon ay nagpapalabas ng live ng programa ng parangal sa mga huwarang negosyante. Hindi muna pinansin ni Leo ang broadcast. Walang laman ang kanyang tingin sa kanyang plato, habang binibilang ang natitirang barya sa kanyang bulsa para sa pamasahe pauwi sa kanyang ina. Ngunit biglang napukaw ang atensyon ni Leo nang marinig niya ang isang napakapamilyar na boses na nanggagaling sa speaker ng telebisyon.
Isang boses na napakatahimik, matatag, at puno ng dignidad. Dahan-dahang inangat ni Leo ang kanyang ulo at tiningnan ang screen ng telebisyon. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso noon din. Sa screen ng telebisyon, nakita ang buong mukha ni Althea. Ang babae na dating kanyang asawa ay mukhang napakakinang, elegante, at iginagalang ng lahat. Pinakinggan ni Leo ang bawat pangungusap na binigkas ni Althea sa kanyang acceptance speech. Hindi siya kumukurap na nakatingin sa eleganteng ngiti na lumilitaw sa mukha ng babae. Maraming tao ang nagtatanong sa akin. Ano ang sekreto sa likod ng pagtalon ng tagumpay ng kumpanyang ito sa loob ng nakaraang 1 taon? Sabi ni Althea mula sa screen ng telebisyon. Diretso ang kanyang tingin sa kamera, na para bang direktang nakikipag-usap sa mga kaluluwang nagtaksil sa kanya noon. Napakasimple ng sagot. Ang pinakamalaking pagkabigo sa buhay ay ang patuloy na pagsisikap na panatilihin ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Kapag mayroon kang matibay na tapang na itapon ang mga parasite at palamuning sumisira sa iyong enerhiya at ari-arian, nagbibigay ka ng malawak na espasyo sa iyong sarili upang lumago at maging isang napakatatag at hindi matitinag na puno. Ang susi sa tagumpay ay ang paglilinis ng ating buhay mula sa pagtataksil. Nang marinig ang huling pangungusap ng talumpati, agad na gumuho ang emosyonal na depensa ni Leo. Nahulog ang hawak niyang kutsara mula sa kanyang kamay at bumagsak ng malakas sa plato. Tinakpan niya ang kanyang maruming mukha ng kanyang 2 magaspang at makapal na palad. Sa gitna ng maingay na karinderya sa tabi ng kalsada, sa ilalim ng dim na ilaw ng kalsada na kumikislap, umiyak ng humihikbi si Leo. Nagdadalamhati sa kanyang pinakatunay na kabobohan. Nagdadalamhati siya sa kanyang nasirang dangal, sa kanyang madilim na hinaharap, at sa pagkasira ng kanyang pamilya na hindi na maibabalik. Samantala, mula sa screen ng telebisyon, sinamahan ng malakas na palakpakan ng mga manonood ang ngiti ni Althea na sumisimbolo sa ganap na tagumpay ng katarungan. Malinaw na ipinapakita ng kwentong ito na ang pasensya ng isang mabuting tao ay may hangganan. At kapag nalagpasan ang hangganan na iyon, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pagpapabaya sa mga nagtaksil na masira sa kanilang sariling kasamaan, habang ang pangunahing tauhan ay sumusulong upang makamit ang tunay na kaligayahan. Ang mga manonood na nakasaksi sa mahabang paglalakbay na ito ay nakaramdam din ng labis na panloob na kasiyahan. Napagtanto na ang bawat masamang gawa ay sa huli ay makakatagpo ng pinakaangkop na parusa. Matapos ihain ng asawa ko ang mga papeles para sa annulment, ang una kong